Nang biglang bumagsak ang aking biyenang lalaki, si Tito Min, isang malamig na bagyo ang biglang dumating, pinunit ang tahimik naming tahanan. Tinalikuran ako ng buong pamilya at ibinuhos ang lahat ng bigat sa aking balikat. Pinilit nila akong iwan ang aking trabaho at alagaan siya habang nakasakay sa wheelchair. Naisip kong madudurog ako, nababagsak ako sa kalungkutan. Ngunit sa mapalad na gabing iyon, sa gitna ng tahimik na gabi sa Maynila, ang aking ina, si Aling Rosa, ay tahimik na lumapit, hinila ako sa dilim, na may dalang isang nakakagulat na sikreto. Ang sikretong iyon ay hindi lamang nagligtas sa aking buhay, kundi inilantad din ang katotohanan tungkol sa isang pamilya na tila perpekto. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang biglang nailantad ang isang nakakapangilabot na katotohanan, lahat ay nagbago. Handa ka na bang sumama sa akin sa paglalakbay na ito? Isang paglalakbay na puno ng luha, ngunit puno rin ng pag-asa. Ako si Maria, 30 taong gulang, manugang ni Tita Nilda at Tito Min. Ang aking ina, si Aling Rosa, ay maagang nabalo, kaya't lumaki ako sa ilalim ng pangangalaga ng isang babae na inialay ang kanyang buong buhay sa pagsasakripisyo. 9 na taon na ang nakalilipas, nang ikasal ako kay Marco, nanirahan kami sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila, kung saan bumubuhos ang mga maulang gabi sa tag-araw, at umaalingaw-ngaw ang huni ng mga ibon tuwing umaga. Sa simula ay simple ang lahat, ngunit puno rin ng pag-aalala para sa isang bagong kasal na tulad ko. Si Tita Nilda, ang aking biyenang babae, ay isang seryosong babae, bihirang umiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa akin. Sa kabilang banda, si Tito Min, ang aking biyenang lalaki, ay mabait at mainit-init tulad ng sikat ng araw sa umaga. Mahal na mahal nila si Marco at taos-puso rin ang kanilang pagmamahal sa akin. Anak kita, sabi ng aking biyenang babae, huwag kang mag-alala, malalampasan din ang lahat ng paghihirap. Lagi ko itong inaalala at nagsisikap akong palagin ang aming dalawang pamilya. Ako ay isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa kalapit na bayan. Tuwing umaga, gumigising ako ng maaga, naghahanda ng pagkain at naglilinis ng bahay, pagkatapos ay nagmamaneho papunta sa trabaho. Ang trabaho ng accountant ay puno ng mga numero, ulat, at mga hindi nakikitang pressure. Ngunit lagi akong matyaga at masipag, at unti-unting nakakamit ang ilang maliit na tabumpay. Ang aking asawa, si Marco, ay nagtatrabaho bilang isang manggagawa sa isang industrial park na 10 ang layo mula sa bahay, at karaniwang umuwi ng gabi na. Kahit pagod, niyayakap pa rin niya ako at bumubulong, salamat at kasama kita sa pagbuo ng pamilyang ito. Ganito ang takbo ng buhay hanggang sa nakaraang tag-ulan. Isang umaga ng Setyembre, biglang sumakit ang balikat ni Tita Nilda. Naisip kong ordinaryong sakit lang ito dahil sa katandaan. Magpahinga ka lang at magpahid ng kaunting langis, magiging okay ka lang. Sabi ko. Ngunit, lalong lumala ang sakit sa likod ni Tita Nilda. Nag-aalala ako, konti lang, ma, ipagtitimpla kita ng gamot. Tumango si Tita Nilda ng tahimik, ngunit pagkalipas lamang ng ilang araw, biglang namanhid ang mga binti ni Tito Min, at nadapa siya pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Tuwing nadadapa siya, kumikirot ang puso ko. Niyakap lang ni Tita Nilda ang aking balikat at humagulgol, sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang ganoon kahina. Pagkatapos, nagbigay ang doktor ng nakakagulat na balita, si Tito Min ay paralisado ang kalahati ng katawan dahil sa cerebral stroke. Ang sakit na hindi namin naisip ay dumating tulad ng isang lindol. Nang ipaliwanag ng doktor ang sitwasyon, tila nawala sa sarili si Tita Nilda. Anak, bulong niya, bakit napakabagsik ng buhay? Ang takot at kawalan ng pag-asa ay lumunod sa aking isipan. Alam ko, mula sa sandaling ito, ang buhay ay liliko sa ibang direksyon, isang mahabang paglalakbay na puno ng pagsubok. Nang gabing iyon, ang ilaw ng gasera ay nanginginig sa malamig na hangin ng Maynila. Umupo ako sa tabi ng kama ng aking biyenan, hinawakan ang kanyang mga kamay na dating makinis dahil sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay malambot at malamig. Mahina siyang nagmulat ng mata, tumingin sa akin na may luhang mata. Maria, anak, kaya mo bang alagaan ako? Nagpigil ako ng luha, opo, pa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mahinang ngumiti si Tito Min at pumikit, na tila nabawasan ang kanyang pasanin. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay, at nangako sa sarili na hindi ako susuko. Ngunit pagkatapos, nagsalita ang malupit na katotohanan. Mula nang maparalisa si Tito Min, lalong naging mahigpit si Tita Nilda. Sinusuri niya ang bawat galaw ko.
Ang paraan ng pagpapakain ko sa kanya, ang paglilinis, ang pagmamasahe lahat ay dapat perpekto. Minsan, medyo mabagal ang pagpapakain ko sa kanya, sumigaw siya, ano ba ang ginagawa mo? Kailan matatapos iyan kung ganyan ka? Nilunok ko ang aking mga luha, opo, gagawin ko po ng mas mahusay. Sa unang ilang linggo, sinubukan ko pa ring magtrabaho, humihingi ng maagang overtime sa umaga at nagtatagal sa trabaho para makauwi. Pagdating ng gabi, minamasahe ko ang mga kamay at paa ng biyenan ko, naglilinis, nagtitimpla ng gamot at abala hanggang hating gabi bago makatulog. Kinabukasan, gumigising na naman ako ng alas 5. Araw-araw, unti-unti akong naubusan ng lakas ngunit hindi ako nagrereklamo, natatakot na pagalitan ng aking biyenang babae. Pagkatapos ay isang hapon na umuulan sa Maynila, tinawag ako ni Tita Nilda sa kanyang silid, ang kanyang boses ay malamig tulad ng yelo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, mula ngayon, umuwi ka na at alagaan siya. Ang ina mo, si Aling Rosa, ang pupunta dito at mag-aalaga ng bahay para sa iyo. Tinawag niya akong ikaw sa halip na anak, isang paraan ng pagtawag na dumurog sa aking puso. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma? Nagulat ako. Napakaabala mo sa trabaho, hindi mo na magawa ang lahat. Kung magre-resign ka, may tuturing din itong pagtulong sa pamilya. Ang ina mo ang mag-aasikaso ng pagkain at bahay, at ikaw ay kailangan lang mag-focus sa pag-aalaga sa kanya. Parang durog ang puso ko. Paano ako magre-resign? Ang kinikita ko ay para sa aking anak na babae, si Josephine, na halos 3 taong gulang na. Kung mawalan ako ng trabaho, babagsak ang ekonomiya ng pamilya. Tumingin ako kay Tita Nilda, seryoso ang kanyang mukha. Opo, gusto ko pa rin po siyang alagaan, pero kailangan ko rin po ang trabaho para sa bata. Pwede po bang bigyan niyo ako ng konting panahon para makipag-usap kay Marco? Bumuntong hininga si Tita Nilda, sige, umuwi ka na lang. Simula sa susunod na linggo. Isang beses ko lang sasabihin, kailangan mong maintindihan. Kung hindi ka makikinig, sasabihin ko kay Marco na kausapin ka. Nanginginig ang puso ko, hindi ko alam ang gagawin. Ang pag-asa sa aking ina, si Aling Rosa, ay umapaw. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalaki sa akin. Malamang na malulungkot siya kung makita akong ganito. Ngunit kung lalaban ako, mananatili pa ba ang kaligayahan ng aming kasal? Nang gabing iyon, sa dilim, bigla akong bumangon, narinig ko si Tita Nilda na nakikipag-usap kay Aling Rosa sa telepono. Ang boses niya ay mas malumanay na tila nagkukumbinsi. Ang nanay ko ay pupunta dito para alagaan siya, para manatili ako sa bahay ng full-time. Naghihinagpis si Aling Rosa, ang dami mo pang plano, trabaho, at mga anak. Ngunit tila ang lahat ay nakaayos na. Naintindihan ko, hindi naghihintay ang sakit, ngunit pakiramdam ko ay isa akong paon sa laro ng iba. Ang nanay ko ang uwi sa probinsya para alagaan ang tatay ko, at magre-resign ako ng tuluyan para mag-focus sa pag-aalaga sa biyenan ko. Kaya't simula bukas, ang aking buhay ay magbabago ng tuluyan. Ang aking ina ay kailangang iwan ang kanyang hardin ng mag-isa. Ang aking maliit na anak na babae at ang aking trabaho sa bayan. At ako, kailangan kong harapin ang isang malaking desisyon. Iwan ang aking career o panatilihin ito ng matapang. Sa madilim na silid, naisip ko, kailangan kong maging kalmado. Kung iwan ko ang aking trabaho, magiging mahirap ang buhay. Ngunit kung hindi ako magiging dedikado, sino ang mag-aalaga sa biyenan ko? Humina ako ng malalim. Mula sa sandaling ito, tatayo ako, sa matalinong paraan, upang protektahan ang parehong panig, ang aking career, at ang aking responsibilidad sa pamilya. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong makipag-usap ng diretsyo sa aking dalawang ina, at maghanap ng paraan upang mapagkasundo ang pag-aalaga sa biyenan ko at ang aking trabaho. Naniniwala ako na ang tadhana ay hindi maaaring pilitin ang isang tao na ganap na magsakripisyo, at ang pagmamahal at pag-unawa ang pinakamalakas na koneksyon. Ang aking paglalakbay, bilang isang manugang sa pagitan ng dalawang pamilya, sa pagitan ng responsibilidad at mga pangarap, ay formal na nagsimula. Mula dito, ang kwento ay magbubunyag ng mga nakakapangilabot na twist, ang unang pagtanggi, ang pakikipag-ugnayan sa aking biyenang babae, ang hindi inaasahang pagbabalik ng aking ina, at isang nakakapangilabot na sikreto na nailantad pagkalipas ng 6 na buwan. Magsisimula ng tumaas ang tensyon. Ang bawat sitwasyon ay magbabago ng hindi inaasahan, at ang mga manonood ay susubaybayan ang bawat hininga ni Maria, Tita Nilda, Aling Rosa,
Tito Min, at ang buhay mismo na humuhubog sa lahat ng tadhana upang bumangon, magmahal, o harapin ang malupit na katotohanan. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, ang aking puso ay magulo. Ang huni ng manok ay umaalinggaw sa madilim na espasyo. Tumayo ako sa harap ng salamin, tiningnan ang aking namamagang mga mata, isang gabi na walang tulog dahil sa pag-aalala. Nahuli ng aking mga mata ang isang estrangherang babae sa salamin, isang taong pinilit na magsakripisyo kahit ayaw niya. Nagluto ako ng lugaw para sa aking biyenan, maingat na kumuha ng bawat kutsara, hinipan para lumamig bago isubo sa kanya. Hindi nagsalita si Tito Min, tahimik lang siyang kumakain, ang kanyang mga mata ay malungkot na tila may itinatago. Alam kong mas masakit sa kanya kaysa sa akin. Isang lalaki na dating haligi ng pamilya, ngayon ay nakahiga lang, umaasa sa iba. Iyon ay isang malaking pinsala sa kanyang dangal. Pagkatapos ng almusal, naghugas ako ng pinggan at naglinis ng sahig. Ngayon ay mayroon na akong desisyon. Kailangan kong makipag-usap ng diretsyo kay Tita Nilda, hindi na ako maaaring magtiis ng tahimik tulad nito. Kinuha ko ang lahat ng aking lakas ng loob at pumasok sa kanyang silid. Ang aking biyenang babae ay nakaupo na nagbibilang ng pera para sa pamalengke, ang kanyang mga mata ay nakatuon. Tumayo ako sa pinto, "Ma, gusto ko po sanang makausap kayo sandali." Tumingala siya, naging seryoso ang kanyang mga mata, "Ano yon? Sabihin mo." Lumapit ako, umupo sa upuan sa harap niya, ang aking mga kamay ay magkabalikat, ang aking mga palad ay pinagpapawisan. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Ma, alam ko pong may sakit si Papa at kailangan niya ng mag-aalaga. Alam ko po iyan higit kaninuman at hindi ako nagreklamo. Pero kung pilitin niyo akong mag-resign sa trabaho, talagang mahihirapan po ako. May maliit pa po akong anak, may buhay pa, at may kinabukasan. Kung magre-resign po ako at mawawalan ng kita, sino po ang mag-aalaga kay Josephine? Ang pera para sa tuition, pagkain, at gamot ay hindi po pwedeng umasa lang sa sweldo ni Marco." Hindi nagsalita si Tita Nilda, kumunot lang ang noo. Nagpatuloy ako, sinisikap na manatiling kalmado, "Pakiusap, Ma, hayaan niyo po akong mag-ayos. Pwede akong humingi ng reduced hours sa trabaho, at umuwi ng mas maaga para alagaan si Papa. Nangangako akong hindi ko siya pababayaan. Pero pakiusap, huwag niyo po akong pilitin na iwan ang trabaho na pinaghirapan kong buuin." Inilagay niya ang tumpok ng pera sa mesa, ang kanyang boses ay malamig, "Tapos ka na ba magsalita?" Tumango ako, ang aking puso ay tila lalabas sa aking dibdib. Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata, "Naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit ikaw ay manugang sa pamilyang ito, hindi isang bisita. May sakit ang biyenan mo, bilang manugang, hindi ba't dapat ikaw ang mag-alaga at hindi ibang tao? Hindi kita pinipilit na umalis, kailangan lang kitang manatili sa bahay para alagaan si Tito Min, ang asawa ko, ang biyenan mo." Natahimik ako, hindi ko alam kung paano magsalita pabalik. Nagpatuloy si Tita Nilda, "Ang pera ay pag-uusapan natin. Kung kailangan, maaari akong magbenta ng kaunting lupa. Ngunit ang tao ay hindi maaaring palitan. Naniniwala akong naintindihan mo yan. Si Aling Rosa, ang nanay mo, ay naintindihan din yon kaya tinawagan ko siya. At kung sa tingin mo ay masyado itong mabigat, sasabihin ko sa'yo, hayaan mo na lang si Marco ang mag-alaga." Pag-iisipan ko ulit. Yumuko ako at tumulo ang aking mga luha. Ang lahat ng sinabi ko ay tila pinlano na niya. Hindi nagalit si Tita Nilda, ngunit ang kanyang pagiging malamig at matatag ay nagpahiwatig sa akin na ang lahat ay bahagi ng isang plano. Nang gabing iyon, dumating ang aking ina, si Aling Rosa. Nagbus siya mula sa probinsya, dala ang isang maliit na bag nang makita ko siya, humagulgol ako, ang lahat ng aking pagpipigil ay nabasag. Niyakap ako ng aking ina, hinagod ang aking likod, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, "Huwag kang umiyak, anak. Pumunta ako dito para tulungan ka, hindi para pakinggan kang umiyak." Humihikbi ako, "Ma, bakit po kayo nandito? Bakit po kayo pumayag na mag-resign ako sa trabaho?" Hindi agad sumagot ang aking ina, tumingin siya sa paligid ng bahay at hinila ako sa sulok ng kusina. Sa malabong ilaw ng gasera, nagkwento siya, "Ayaw ko, anak, pero tinawagan ako ng biyenan mo at sinabi na hindi ka handang magsakripisyo at sinabi niya sa akin na pumunta dito at turuan ka. Masakit sa akin ang marinig iyon. Pero kung hindi ako pumunta, paano mo kakayanin ang pamilyang ito?" Hinawakan ko ang kamay ng aking ina,
at muling tumulo ang aking mga luha. Ma, bakit po lahat sila ay pilit akong isinakripisyo? May sarili din po akong buhay. Tumingin sa akin si Aling Rosa, ang kanyang payat na kamay ay humigpit. Alam ko, pero anak, minsan sa buhay, kailangan nating umatras upang mapanatili ang ating tahanan. Baka hindi ka nila naintindihan, ngunit sapat na kung naintindihan mo ang sarili mo. Huwag kang susuko. Nanahimik ako. Ang mga salita ng aking ina ay tila nahulog sa walang hanggan sa aking naguguluhang kaluluwa. Ang aking ina ay nagsimulang manatili sa bahay ng aking biyenan mula ng gabing iyon. Nagbahagi siya ng trabaho sa akin, nagluluto, naglalaba, habang ako naman ay nag-aalaga kay Tito Min. 1 linggo at 2 linggo ang lumipas, hindi na ako nagtatrabaho. Nag-file ako ng leave of absence ng walang sweldo dahil sa personal na dahilan. Tinawagan din ako ng kumpanya para magtanong, tinanong ako ng aming team leader kung babalik pa ba ako. Humingi lang ako ng paumanhin at sinabing kailangan ko ng mas maraming oras. Ngunit hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Isang gabi, dumaan ako sa silid ng aking mga biyenan at narinig ko ang bulungan sa loob. Dapat lang na mag-resign siya. Hindi niya dapat pinapabayaan ang asawa ko para magtrabaho. Ang mga babae ay dapat marunong magsakripisyo. Tingnan natin kung gaano katagal niya kayanin. Nakatayo ako sa labas ng pinto na tila patay. Kaya pala, sa mata ng aking biyenang babae, isa lang akong manugang na kailangang tanggapin ang pag-alis ng lahat at walang ibang pagpipilian. At mula noon, nag-umpisa ang isang determinasyon sa akin. Hindi ko nahahayaang may magdesisyon sa aking buhay. Maghahanap ako ng paraan upang makabalik sa trabaho, upang mapanatili ang aking kalayaan habang ginagampanan ko ang aking tungkulin bilang manugang. Ngunit hindi ko alam, sa oras na gumagawa ako ng plano, isang nakakapangilabot na katotohanan ang unti-unting lumalabas. Isang sikreto na hindi sinasadyang natuklasan ng aking ina habang naglilinis siya ng silid ni Tito Min. Ang sikretong iyon ang magbabago sa lahat. Ang buong pamilya, mula sa aking biyenang babae hanggang sa aking asawa, ay magugulat. Naalala ko ng malinaw ang umagang iyon pagkatapos ng mahigit 2 linggo na pananatili ng aking ina. Sumisikat na ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana at nagliwanag ang buong kusina. Maagang pumunta sa palengke ang aking ina at ako naman ay nakaupo sa tabi ng biyenan ko, pinapakain siya ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga mata ay malungkot at wala na ang dating sigla. Nang matapos siyang kumain, inalalayan ko siyang humiga. Mahinang hinawakan ni Tito Min ang aking kamay, ang kanyang boses ay mahina, Maria, salamat at hindi mo ako iniwan. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay at hindi ako nangahas magsalita. Sa aking puso ay may magulong damdamin, naawa ako sa kanya, ngunit wala akong magawa sa buhay na nagpapahirap sa akin. Hindi ko sinisisi ang biyenan ko, ngunit nagagalit ako sa aking kapalaran. Bumaba ako sa bahay, at saktong nakita ko ang aking ina na naglilinis ng bodega sa likod ng kusina. Ang lumang silid ay puno ng mga gamit na hindi ginagamit. Mula nang dumating ako bilang manugang, walang gumalaw dito dahil sabi ni Tita Nilda, iwanan na lang, lilinisin na lang sa ibang araw. Ngayon, malamang na naawa ang aking ina kaya niya nilinis. Maria, anak, pasok ka dito, may titingnan ka. Tinawag ako ng aking ina. Pumasok ako, madilim ang silid ngunit binuksan ng aking ina ang bintana para makapasok ang sikat ng araw. Sa gitna ng silid ay isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Nililinis ng aking ina ang harap ng aparador, at nang buksan niya ang isang drawer, bigla siyang nakakita ng isang tumpok ng mga papeles na maingat na binalot sa isang plastic bag. Yumuko ako at kinuha ito. Iyon ay isang medical file. Sa ibabaw ay nakasulat ang pangalan na Min Manila, 56 taong gulang, na pangalan ng aking biyenan. Kumunot ang aking noo, mahigit 2 buwan pa lang nang inatake siya. Bakit may medical file mula pa sa 5 taon na ang nakakaraan? Nang buksan ko ang 2 pahina, parang sinasakal ang puso ko. Malinaw na nakasulat sa konklusyon, ang pasyente ay maagang na-diagnose na may mga senyales ng spinal degeneration, malubhang slip disc, at may panganib na maparalisa kung hindi magagamot kaagad. Pinayuhan na sumailalim sa operasyon, ngunit tinanggihan ng pasyente at kinuha ang kanyang file. Namanhid ako. Kaya pala, alam na ni Tito Min na may panganib siyang maparalisa mula pa noong 5 taon na ang nakakaraan, ngunit itinago niya sa buong pamilya at hindi nagpagamot. Hawak ko ang file, tumingin sa aking ina. Tumango siya, nakita mo na.
Lahat ay may dahilan, pero bakit niya tinago sa buong pamilya? Natahimik ako at isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumangon sa aking loob. Dala ko ang file at umakyat ako sa silid ng aking biyenang babae, kumatok. Nanonood siya ng AE, at nang makita niya akong may hawak na tumpok ng mga file, kumunot ang noo niya. Ano yan? Kalmado akong nagsalita, nililinis ko po ang bodega, at nakita ko po ang medical file ni Papa. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Mabilis siyang tumingin at pagkatapos ay tumalikod. Ang kanyang boses ay malamig, bakit mo pa inuungkat ang nakaraan? Kung tinago niya, siguradong may dahilan. Anong dahilan para itago ang isang mapanganib na sakit tulad nito? Kung nagpagamot siya ng maaga, baka hindi siya paralisado ngayon at hindi rin nahihirapan ang pamilya. Sumigaw siya, tumahimik ka. Ang mga bagay sa pamilya ay hindi dapat nilalabas na parang tagalabas ka. Umatras ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ngunit alam kong hinawakan ko ang isang bagay na sinusubukan niyang itago. Hindi siya nagulat, ngunit natatakot. Nang gabing iyon, nang natutulog na ang lahat, niyaya ko ang aking ina na lumabas sa balkonahe upang mag-usap. Sinabi ko ang lahat, salita sa salita, tungkol sa medical file, at sa reaksyon ng aking biyenang babae. Tahimik na umupo ang aking ina, nagsindi ng isang sigarilyo. Nananigarilyo lang siya kapag talagang stress. Pagkatapos manigarilyo, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking tuhod, Maria. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tumango ako. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ito, huwag kang magulat. Noon, nang ikasal ka, narinig ko ang isang kamag-anak sa panig ng biyenan mo na nagtsismis. Si Tito Min ay mayroong nakaraang relasyon, ngunit pagkatapos ay tumigil na at wala nang nagbanggit pa. Nabigla ako. Hindi dahil sa pagtataksil niya, kundi kung mayroon itong kinalaman sa pagtatago niya ng sakit. Nalungkot ako. Bakit voluntaryong kinuha ng biyenan ko ang kanyang file? Bakit niya tinanggap na maparalisa? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng biyenang babae nang malaman ko ang katotohanan? At higit sa lahat, kung malalantad ang katotohanan ito, mananatili pa ba ang kapayapaan sa aming pamilya? Nagpasya akong palihim na magtanong sa biyenan ko. Kinabukasan, habang nasa palengke ang aking biyenang babae, umupo ako sa tabi niya, ang aking boses ay malumanay, Pa, hindi sinasadya na nakita ko po ang luma ninyong medical file. Bakit hindi po kayo nagsabi ng maaga? Tumingin sa akin si Tito Min ng matagal, ang kanyang mga mata ay lumuha at humagulgol siya. Ang hikbi ng isang lalaki na nagtiis ng napakarami. Hindi ko pa siya nakita na ganito. Pagkatapos ng ilang sandali, bulong niya, humihingi ako ng paumanhin kasalanan ko. Anong kasalanan pa? Sabihin niyo po sa akin. Tumalikod siya, ang kanyang luha ay tumulo sa unan, may mga bagay na naisip kong maitago, ngunit ngayon, marahil ay oras na upang harapin ang mga ito. At hindi ko inaasahan na ang sasabihin niya ay babaguhin ang buong buhay ng aming pamilya. Hindi lamang ito isang medical file, hindi lamang isang sakit na itinago, kundi isang sikreto ng pamilya na itinago sa loob ng 20 taon, at ang aking biyenang babae ang higit na nakakaalam. Tahimik akong umupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang biyenan ko na umiiyak tulad ng isang bata. Walang sinuman ang mag-aakala na ang dating mahigpit na lalaki na haligi ng pamilya, ay ngayon ay humihikbi sa tahimik na silid na parang isang kriminal na nailantad. Sa labas, ang mga ibon ay nagsasaya sa pag-awit, ngunit sa silid na iyon, ang hangin ay nagyelo. Pa, sabihin niyo po. Nangangako akong hindi ako magagalit sa inyo. Ngunit kung patuloy kayong tahimik, paano pa po ako mabubuhay sa pamilyang ito? Bumalik siya, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang boses ay naging malabo dahil sa damdamin, Maria, ikaw ay isang makatwirang tao, ayaw kong malaman mo. Ngunit ngayon ay wala nang silbi na itago pa. Hinawakan ko ang kanyang kamay, mahina kong pinisil na tila nagbibigay ng lakas ng loob. Tumingin sa kisam si Tito Min ng matagal at pagkatapos ay nagsimulang magkwento, salita sa salita, na tila kutsilyo na humihiwa sa mga alaala. Noon, mga 20 taon na ang nakakaraan, nang si Marco ay 6 na taong gulang pa lang, nagkaroon ako ng nakaraang relasyon. Natahimik ang aking puso. Tama ang aking ina, ngunit ang marinig ito mula sa bibig ng biyenan ko ay nakakagulat pa rin. Noon ay nawalan ako ng trabaho, nalugi sa negosyo, at nalunod sa utang. Ang nanay ni Marco ay nagrereklamo araw at gabi. Pakiramdam ko ay nasasakal ako at walang pag-asa. Sa isang maikling business trip sa Quezon, nakilala ko ang isang babae na ang pangalan ay Tita Gloria.
Nilunok ko ang aking laway, ang aking kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang kamay. Siya ay malumanay, marunong makinig at hindi nagrereklamo. At naging mahina ako. Tumagal lang ang lahat ng halos 1 taon, ngunit pagkatapos ay nabuntis siya. Nanlaki ang aking mga mata, natigilan ako. Ito ay maseryoso kaysa sa aking naisip. May anak pala si Papa sa ibang babae. May anak po kayo sa labas? Tanong ko, ang aking boses ay halos nawala. Tumango ang biyenan ko, mabigat ang kanyang mukha. Natakot ako, natakot na masira ang aming pamilya, natakot na malaman ng nanay ni Marco at hindi niya ako mapapatawad. Kaya tahimik akong nagbibigay ng pera sa loob ng maraming taon at itinago ang lahat. Tinanggap din ni Tita Gloria na palakihin ang bata ng mag-isa at hindi humingi ng kahit na ano. Ngunit 5 taon na ang nakakaraan, namatay siya sa isang aksidente. Natahimik ako. Noon, ang bata ay 17 taong gulang na, alam niya kung sino ako, at hinanap niya ako, at tinawag akong Papa na tila ba may naglagay ng asin sa aking puso. Pinunasan niya ang kanyang luha at nagpatuloy, noon hindi ko alam kung ano ang gagawin, hindi ko siya maaaring dalhin dito, malalaman ni nanay ni Marco. Hindi ko rin siya maaaring iwan sa kalsada. Plano kong ibenta ang lupa sa likod ng bahay, kumuha ng pera upang bilhan siya ng bahay na matitirhan ng mag-isa at tulungan siya sa pag-aaral. Naalala ko kaagad ang tungkol sa lupa na sinabi ng aking biyenang babae na ibebenta kung kailangan ng pera, ngunit hindi niya kailanman ibinenta. Noon ay naisip kong kuripot siya, ngayon ay naintindihan ko na, itinago niya ito dahil alam niya ang tungkol dito. Ngunit pagkatapos, natuklasan ko ang aking sakit, malubhang spinal degeneration, slip disc, ang mga ugat ay nasira. Sabi ng doktor, kung hindi ako magpapaopera, mapaparalisa ako. Bakit hindi po kayo nagpaopera? Tanong ko na tila sumisigaw. Dahil wala akong pagpipilian. Kung ibibenta ko ang lupa para sa paggamot, ang bata ay walang matitirhan. Kung pananatilihin ko ang lupa para sa kanya, kailangan kong tiisin ito. Nabuhay ako sa buong buhay ko para sa pamilyang ito. Sa unang pagkakataon, pinili kong mabuhay para sa ibang bata dahil wala siyang anuman maliban sa akin. Lumuluha ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Isang katotohanan na nakakalungkot at hindi makatarungan. At ang biyenan ko alam niya ba? Tanong ko. Tumango ang biyenan ko, ang kanyang boses ay pagod. Alam niya mula nang magdesisyon akong huwag magpa-opera, at alam din niya ang tungkol sa bata. Ngunit pinilit niya akong makipag-ugnayan. Natatakot siya sa tsismis, natatakot na tawanan ang mga anak, natatakot na mawala ng tiwala si Marco. Pakiramdam ko ay sinasakal ang aking puso. Ang biyenang babae, na laging nagpapanggap na may mataas na moral, laging nagtuturo sa akin tungkol sa paggalang at pag-aalaga, ay nagpasya pala na itago ang isang malaking kasalanan, tinanggap na maparalisa ang kanyang asawa habang buhay, hanggat mapanatili ang dangal ng pamilya. Nasaan na po ang bata ngayon, pa? Tanong ko. Bumuntong hininga ang biyenan ko, umalis siya. Pagkatapos noon, sinabi ko sa kanya na huwag nang bumalik, ayaw kong maging abala sa kanyang buhay, ngunit palihim pa rin akong nagpapadala ng pera. Tahimik akong umupo, ang lahat ng aking damdamin ay tila nagkahiwa-hiwalay. Bigla kong naintindihan kung bakit laging malungkot ang biyenan ko, ang kanyang mga mata ay laging may itinago. Naintindihan ko kung bakit siya tahimik, tinanggap na maparalisa, at hindi nagpagamot para sa isang anak na inabandona sa loob ng maraming taon. Biglang hinigpitan ng biyenan ko ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, huwag mong sabihin sa nanay ni Marco, huwag hayaang masira ang pamilyang ito. Alam kong naghihirap ka, ngunit ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Natahimik ako, hindi ako nangako o tumanggi, ngunit ang aking puso ay nasasaktan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, ang bawat kwento na sinabi niya ay parang isang pelikula na bumalik. At naintindihan ko na ang katotohanan ito ay hindi maaaring itago ng matagal. Pumasok ang aking ina sa silid, umupo sa tabi ko, tahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay nagtanong, sinabi na ba niya ang lahat sa iyo, anak? Tumingin ako sa aking ina, nagulat, alam mo po. Mahinang tumango ang aking ina, nang nililinis ko ang aparador, nakita ko hindi lang ang medical file, kundi pati na rin ang isang lumang sulat. Ang sulat ng babaeng iyon ay para sa kanya, humihingi ng tulong para alagaan ang anak niya. Nang binasa ko iyon, pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko. Natahimik ako.
Hinawakan ng aking ina ang aking kamay, nagsalita ng dahan-dahan, hindi ako nangahas na husgahan. Ngunit kung ang anak ko ay mananatili dito, kailangan mong matutong maging matatag. Ayaw kong magdusa ka sa buong buhay mo. Tumango ako, ang aking puso ay magulo. Sa isang banda, naawa ako sa biyenan ko, ang kawawang lalaki, na may pagkakamali ngunit alam din ang pagsisisi. Sa kabilang banda, alam kong ang katotohanan ito ay isang orasang bomba, at ang bomba ay sasabog, maaga man o huli. Ngunit hindi ko inaasahan, ang magpapasabog nito ay hindi ako, hindi rin ang biyenan ko, kundi ang isang taong hindi inaasahan, si Marco, ang asawa ko. Si Marco, ang asawa ko, ay laging isang praktikal na tao. Bihira siyang magpakita ng damdamin, at hindi rin siya ang uri ng lalaki na gustong makialam sa mga problema ng pamilya. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit sa buong panahon na may sakit ang biyenan ko, tahimik lang siyang nagtatrabaho, nagbibigay ng pera para sa gamot, ngunit ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng pag-aalaga at pag-aalala. Hindi ako nagagalit dahil naintindihan ko ang pressure na nararanasan niya. Pinipilit siya ng kanyang ina, may pressure sa trabaho, at may maliit pa siyang 3 taong gulang na anak na babae. Ngunit hindi ko naisip na ang lalaking tila walang damdamin na iyon ang unang magpapasabog sa sikreto ng pamilyang ito tulad ng isang bagyo na wawasak sa lahat. Nagsimula ang lahat isang hapon ng linggo. Nagsasampay ako sa likod ng bahay. Nasa pulong naman ang biyenan ko para sa samahan ng mga kababaihan, habang ang aking ina ay dinala si Josephine sa parke upang maglaro. Kami lang ni Marco at ang biyenan ko ang naiwan sa bahay. Katatapos lang ni Marco sa trabaho at nakaupo siya sa sala upang magpahinga. Narinig ko ang kanyang malakas na tawag, "Maria, ano ito, mahal?" Napatigil ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang kahon na gawa sa kahoy ay kung saan itinago ng biyenan ko ang mga sulat at papeles na may kinalaman sa kanyang anak sa labas. Nakita ko na ito noong hinahanap ko ang medical file, ngunit hindi ako nangahas na buksan ito dahil ito ay personal na bagay. Tumakbo ako papasok ngunit huli na. Nabuksan na ni Marco ang kahon. May hawak siyang tumpok ng mga lumang sulat, ang papel ay naging dilaw na. Sumigaw ako, "Marco, huwag mo basahin." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagulat at mabilis niyang binuksan ang isang sulat. Tumakbo ako para agawin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw sa tahimik na silid, "Min, malaki na ang anak natin, alam niya kung sino ka, sana bigyan mo siya ng pagkakataon na tawagin kang papa." Wala akong kailangan, gusto ko lang na malaman ng anak ko ang kanyang pinagmulan. Namanhid ako. Tumingin sa akin si Marco na tila isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay dumilim, ang kanyang boses ay namamaos, "Ano ito?" "Maria? May anak sa labas ang papa ko." Hindi ako sumagot. Narinig ng biyenan ko ang ingay mula sa kanyang silid, at inilabas niya ang kanyang sarili gamit ang wheelchair. Namutla ang kanyang mukha nang makita niya si Marco na may hawak na sulat. Nanginginig siya, "Marco, anak, hayaan mo akong magpaliwanag." Sumigaw si Marco, "Anong ipapaliwanag mo? Nagtaksil ka, may anak ka sa labas, at itinago mo sa pamilya sa loob ng ilang dekada." Sumingit ako, "Marco, kumalma ka, hindi ganoon ang iniisip mo." Ngunit itinulak ako ni Marco, ang kanyang boses ay sumisigaw na tila hindi pa siya nawalan ng kontrol. "Nabuhay ako sa buong buhay ko na naniniwala sa pamilyang ito, naniniwala na ang aking mga magulang ay mga disenteng tao. Kaya pala isa lang itong sirang maskara." Sumalampak ang biyenan ko sa kanyang wheelchair. Hindi ko pa siya nakita na ganoon kasakit. Ang kanyang mukha ay puting-puti, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa upuan. Tumingin ako kay Marco, ang lalaki na nakasama ko sa loob ng maraming taon, ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala, mahigpit na nakahawak sa tumpok ng mga sulat, na tila dudurugin niya ang kanyang kabataan at ang kanyang tiwala. Bumalik siya, ang kanyang mga mata ay namumula, at binigkas niya ang bawat salita. "Kailan mo nalaman?" Natahimik ako, nalaman ko lang ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi sa akin ni Papa, "Huwag mo siyang sisihin. Hindi ko kailangan ng iyong pagtatanggol, kailangan ko lang ang katotohanan." Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tamang-tama, dumating ang biyenan ko. Pagkapasok pa lang sa pinto, narinig na niya ang pag-aaway. Kumunot ang noo niya, "Anong nangyayari?" Tumingin si Marco sa kanya at sumigaw, "Ma, alam mo na ang lahat, tama? Tungkol sa anak sa labas ni Papa, tinago mo sa loob ng maraming taon.
Napatigil ang biyenan ko, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sino-sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ko kailangan ng sinuman na magsasabi, natagpuan ko ito mismo. Binasa ko ang sulat mismo. Naiintindihan ko na. Bakit mo pinigilan si Papa na magpagamot? Bakit mo pinilit si Maria na mag-resign sa trabaho para mag-alaga kay Papa? Kaya pala, para matakpan ang bibig. Tinakpan ng biyenan ko ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat ang biyenan ko at pagkatapos ay tumayo, alam ko. Pero ginawa ko iyon para protektahan ang pamilyang ito. Akala mo ba madali lang? Kapag lumabas ang kwento, magtsismisan ang mga kapitbahay, at magtatago ang mga anak niyo sa mga tao. Sumigaw si Marco, sino ang protektado mo? Ang reputasyon mo o si Papa? Alam mo ba kung gaano ang hirap na pinagdaanan ni Papa? Namanhid ang biyenan ko. Niyakap ko ang nanginginig na biyenan ko. Ang buong bahay ay nalunod sa malungkot na katahimikan. Nang sandaling iyon, dumating ang aking ina, kasama si Josephine. Nang makita ang magulong tanawin, nagtanong lang siya ng isang tanong, nalantad na ba ang lahat? Tumango ako. Bumuntong hininga ang aking ina, pumasok at niyakap ang kanyang apo na natatakot. Nang gabing iyon, hindi kumain si Marco, umupo siya mag-isa sa rooftop, at nanigarilyo ng tuloy-tuloy. Umupo ako sa tabi niya at walang nagsalita. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagsalita siya, naisip ko na ang aming bahay ay ang pinakatahimik na lugar, ngunit ang lahat pala ay kasinungalingan. Malumanay akong nagsalita, nagkamali si Papa, ngunit nagsisisi siya. Mas marami ang nagkamali si Mama, ngunit masyado siyang mapagmalaki para umamin ng pagkakamali. Hindi sumagot si Marco, tumingin siya sa langit, ang kanyang boses ay namamaos, kailangan ko ng oras, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, ngunit hindi ko siya mapapatawad kaagad. Tumango ako, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita pipilitin, gusto ko lang, anuman ang mangyari, huwag mong hayaang lumaki si Josephine sa isang sirang pamilya. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa aking kamay ngunit wala siyang sinabi. Sa ibaba, ang biyenan ko ay nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga mata ay malungkot, habang ang biyenang babae ay isinara ang kanyang pinto, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. At sa sandaling unti-unting bumabagsak ang pamilya, isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ako si Joseph, ang anak ni Tito Min, gusto ko sanang makita si Papa sa huling pagkakataon. Aalis na ako sa ibang bansa para manirahan doon. Namanhid ako. Si Joseph, ang anak na itinago ng biyenan ko sa loob ng 20 taon, ay bumalik na, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya gustong makilala, gusto lang niyang makita siya sa huling pagkakataon. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay tila may humawak sa aking puso. Ang maikli at malamig na mensahe ay nagtatago ng isang malalim na damdamin na hindi ko maipaliwanag sa salita. Ako si Joseph, ang anak ni Tito Min, gusto ko sanang makita si Papa sa huling pagkakataon. Aalis na ako sa ibang bansa para manirahan doon. Namanhid ako, nahulog ang telepono mula sa aking kamay at mahinang tumama sa sahig. Huling pagkakataon? Bakit huling pagkakataon? Sinabi ko muna sa aking ina ang tungkol dito dahil hindi ako nangahas na sabihin kay Marco kaagad. Noon ay nasa ilalim pa rin siya ng shock at alam kong kung ilalantad ko ito ngayon, mawawalan ng kontrol ang lahat. Tumingin sa akin ang aking ina, ang kanyang mukha ay naging seryoso, dapat mong sabihin sa biyenan mo. Kung gusto pa niyang makita ang kanyang anak, ito na ang huling pagkakataon. Nang gabing iyon, nang umakyat na ang lahat sa itaas, itinulak ko ang wheelchair ng biyenan ko sa labas para magpahangin tulad ng karaniwan, ang buwan ay maliwanag, at ang puting ilaw ay kumalat sa buong kalangitan. Yumuko ako at tumingin sa kanya, Pa, may gustong makita ka. Si Joseph, ang anak niyo po. Si Joseph ay tila na kuryente. Agad siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanginginig, siya ano ang sabi niya. Pinakita ko sa kanya ang mensahe. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang payat na kamay ay nanginginig kaya kailangan ko siyang alalayan. Pagkatapos basahin, ang kanyang mga mata ay lumuha. Huminga siya ng malalim, siya gusto niya pa rin akong makita. Pagkatapos ng lahat, gusto niya pa rin bumalik. Tumango ako, nagsalita ng mahina, sabi niya ay gusto lang niyang makita ka sa huling pagkakataon dahil alis na siya sa ibang bansa. Yumuko ang biyenan ko, ang kanyang boses ay nanginginig, kasalanan ko. Hindi ako karapat-dapat. Pero Maria, tulungan mo ako na makita siya, pwede ba? Minsan lang. Tumango ako.
Hindi ko maaaring tanggihan ang isang ama na nagtiis sa loob ng halos 20 taon, na buhay sa kasalanan, isinakripisyo ang kanyang sarili, para lang matubos ang pagkakamali ng kanyang kabataan. Kinabukasan, inimbitahan ko si Joseph sa isang coffee shop na 2 kilometro ang layo mula sa bahay. Ayaw ko siyang dalhin kaagad sa bahay dahil alam kong hindi kakayanin ng biyenan ko ang shop na ito. Gusto kong ihanda ang isipan ng lahat. Nang makita ko si Joseph, namanhid ako. Siya ay matangkad, seryoso, payat, ang kanyang mga mata ay malalim at malungkot na katulad ng mga mata ng biyenan ko. Nagsusuot siya ng puting shirt, may hawak na maliit na regalo. Hi, ikaw si Maria, tama? Ang nag-aalaga kay Papa sa loob ng mahabang panahon? Ngumiti ako ng pilit at inanyayahan siyang umupo. Sabi mo gusto mong makita si Papa, bakit huling pagkakataon? Tumingin si Joseph sa kalsada, ang kanyang boses ay malamig ngunit may faith, nakatanggap ako ng full scholarship para mag-aral sa ibang bansa, pero ito ay 10 taong programa sa trabaho at paninirahan sa Canada. Kung aalis ako ng tuluyan. Tumango ako. Nagpatuloy siya, hindi ako galit kay Papa. Sa simula, ngunit habang lumalaki ako, mas naintindihan ko. Marahil ay nahuli si Papa sa pagitan ng dangal, responsibilidad, at pagpipilian. Ang nanay ko ay hindi nagreklamo nang siya ay namatay kaya't ayaw kong magreklamo pa. Kumagat ako sa aking labi, emosyonal at hindi ako makapagsalita. Pwede mo bang puntahan si Papa sa aming bahay minsan? Napatigil si Joseph. Tahimik siya ng matagal at pagkatapos ay mahinang tumango. Nang hapong iyon, inihanda ko ang lahat ng maingat. Nagsusuot si Tito Min ng bagong shirt at nag-ahit kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam kong kinakabahan siya tulad ng isang bata na mag-i-exam, nasa trabaho si Marco. Nagpa siya akong huwag siyang abisuhan at hindi ko rin sinabi sa biyenan ko. Pansamantalang dinala ng aking ina si Josephine sa bahay ng kanyang kapatid para maglaro. Gusto kong maging mapayapa ang pagpupulong na ito. Nang pumasok si Joseph sa gate, halos mapigil ang hininga ng biyenan ko. Humawak siya sa handle ng wheelchair, ang kanyang mga mata ay lumuha. Joseph, ikaw ba yan? Ikaw ba ang anak ko? Tumayo si Joseph na walang imik. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya at lumuhod sa harap niya, Hello, Papa. Nandito na po ako po si Joseph. Humagulgol ang biyenan ko. Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig kaya't hindi niya ito mahawakan ng maayos. Patawad, ako ay isang masamang tao. Ang tanawing iyon ay nagpaiyak sa akin. Ang dalawang ama't anak ay nagyakapan sa bakuran, sa ilalim ng papalubog na araw. Isang larawan ng isang huling pagkakaisa, ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit ang lahat ay biglang nawala. Ang tunog ng tsinelas ay umalingaw-ngaw. Ang biyenan ko ay bumalik mula sa dulo ng kalye, may hawak na basket ng gulay. Napatigil siya nang makita si Joseph. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay malamig at sumigaw, sino ang batang ito? Bakit siya pumasok sa bahay ko? Lumabas ako upang harangin siya, Ma, kumalma ka po, hayaan mo akong magpaliwanag. Ngunit magalang na tumayo si Joseph, ako po si Joseph, ang tunay na anak ng tiyo. Bago matapos ang kanyang mga salita, itinapon ng biyenan ko ang basket ng gulay sa sahig, ang kanyang boses ay tila napunit, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa bahay na ito? Walang kwentang anak sa labas. Lumabas ka. Lumabas ka. Nagulat ako, Ma. Bakit mo nasabi yon? Anak din siya ni Papa. Tinuro niya si Joseph na nanginginig, bumalik ka ba para sirain ang bahay ko? Akala mo ba madali lang? Nag-isa ako sa loob ng maraming taon dahil sa tinatawag na dangal. Ngayon ay bumalik siya at masaya mo siyang tinatanggap. Paano naman ako? Ano ako sa bahay na ito? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Yumuko si Joseph, ang kanyang mga mata ay namumula, patawad po, hindi ko po sinasadyang guluhin kayo. Sa sandaling iyon, bumagsak ang biyenan ko sa harap. Sumigaw ako, Papa. Ang lahat ay tumakbo papunta sa kanya. Nakahiga siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay pikit, ang buong katawan ay nanginginig. Nanginginig ako habang niyugyug siya, Papa, huwag mo akong takutin. Namanhid ang biyenan ko, habang si Joseph ay lumuhod at niyugyug ang kanyang ama ng walang tigil, Papa, ako ito, si Joseph, hindi ako alis. Gumising ka, Papa. Nanginginig ako habang tumatawag ng emergency, ang aking luha ay bumuhos na parang ulan.
Ang malungkot na tanawin ay parang isang bagyo na biglang dumating. At alam kong mula sa sandaling ito, ang pamilyang ito ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang sirena ng ambulansya ay malakas na umalinggaw sa dilim at dumiretso sa ospital. Umupo ako sa likod, mahigpit na nakahawak sa kamay ng biyenan ko, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay nakabukas, at humihina siya ng malalim. Si Joseph ay nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang mukha ay puting-puti, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi niya alam kung saan ilalagay. Umiiyak siya at nagdarasal ng pabulong, "Papa, huwag mo akong iwan, hindi pa ako nakakapagsalita. Hindi mo pa narinig na tawagin kitang Papa ng malinaw." Tumingin ako kay Joseph, ang aking puso ay tila sinasakal. Sa gitna ng ingay ng sirena, karayom, at boses ng mga nurse, naramdaman ko ang sakit na wala ng luhang lumalabas. Nang tumigil ang ambulansya sa harap ng emergency room, agad na dinala ng doktor ang biyenan ko sa loob. Ang pinto ay nagsara, at inhiwalay siya sa amin ng isang malamig na salamin. Tumayo ako sa koridor, ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono, kailangan kong tawagan si Marco. Kahit alam kong hindi pa siya handang harapin ang katotohanan, at lalo na si Joseph. Tumulog ang telepono ng ilang beses at sinagot niya. "Hello, bakit?" "May meeting ako." "Marco, nasa ospital si Papa. Nahimatay siya sa bakuran." Tinawagan ko na ang emergency at dinala na siya doon. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay nagmamadali, "Bakit? Nasaan si Mama? Sino ang nag-aalaga?" "Ako at si Joseph." Narinig kong napatigil siya sa kabilang linya. "Sinong Joseph?" Kumagat ako sa aking labi, si Joseph ang anak ni Papa ang anak sa labas. Nanahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, binigkas niya ang bawat salita, "Dinala mo talaga siya sa bahay. Alam mo ba kung ano ang mararamdaman ni Mama? Marco, hindi ko kailangan ng sinuman na pumayag. Alam ko lang na kailangan ni Papa na makita ang kanyang anak at kailangan din niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Hindi ako nagsisisi. Pumunta ka kaagad." Ibinaba ni Marco ang telepono. Alam kong mahaba pa ang gabi na ito. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Tumakbo kami ni Joseph papunta sa kanya. Hindi maganda ang sitwasyon. Nagkaroon siya ng mild stroke na may mataas na blood pressure, at mayroong kasaysayan ng paralysis sa kalahati ng katawan, kaya't mahina ang kanyang cardiac reaction. Pansamantalang wala na siya sa panganib, ngunit kailangan siyang bantayan ng mabuti. Ang pamilya ay dapat maging handa, maaaring kailangan niya na manatili sa ospital ng matagal. Nakahina ako ng maluwag habang si Joseph ay yumuko at humagulgol. Ngunit pagkatapos ay tumingin sa akin ng mahina ang doktor at nagsalita ng pabulong, "Gising ang matanda ng kaunti bago siya mawalan ng malay. Pinagbilin niya na ibigay sa iyo ito." Ibinigay sa akin ng doktor ang isang maliit na piraso ng papel na maingat na nakatiklop sa isang plastic bag. Binuksan ko. Ang sulat kamay ay nanginginig, "Dalhin si Joseph sa bahay at buksan ang safe, ang file ay nasa ilalim, pirmahan si Maria." Nalito ako sa mga salita, at isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumangon sa akin. Tamang-tama, dumating si Marco at ang biyenan ko. Pagkakita sa akin, tumakbo ang biyenan ko sa akin, hindi nagtanong kung ano ang nangyari, sumigaw lang siya, "Bakit mo dinala ang anak sa labas sa bahay ko? Nahimatay si Tito Min dahil sa kanya." "Kailan ka nagdesisyon sa mga bagay ng pamilya na wala ang aking pahintulot, Maria?" Sinubukan kong manatiling kalmado, inabot ko ang aking kamay upang pigilan siya, "Ma, pakiusap, maghinay-hinay ka po, nasa ospital tayo, si Papa ay nakahiga sa loob, hindi pa alam kung buhay pa o patay na. Kaya mo pa ring sabihin ang ganoong bagay?" Lumapit si Marco at hinila ang kanyang ina, "Ma, huminto ka na, sabi ko na sayo, haharapin ko ito." Nanatiling seryoso ang biyenan ko, ngunit dahil nasa pampublikong lugar, nanahimik siya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab habang nakatingin kay Joseph. Si Joseph naman ay yumuko at walang sinabi. Ibinigay ko kay Marco ang papel. Pagkatapos niyang basahin, tumingin siya sa akin na puno ng pag-aalinlangan, "Safe. May sinabi ba sa iyo si Papa tungkol sa kanyang ari-arian?" "Hindi kailanman." Hindi rin ako nagtanong. Ngunit ngayon, ito ang tanging mensahe na iniwan niya bago siya mawalan ng malay. Tumango si Marco, tumalikod siya at tumingin sa kanyang ina, "Ma, umuwi ka na muna, uwi kami ni Maria sa bahay upang buksan ang safe at hanapin ang file na sinasabi ni Papa."
Maaaring ito ay mahalagang dokumento tungkol sa kanyang sakit o mga kinakailangang papeles para sa kanyang pangmatagalang pag-aalaga. Kumulot ang noo ng biyenan ko, anong dokumento? Ang safe na iyan ay naglalaman lang ng mga papeles ng lupa at ilang savings account. Kailan pa pinayagan ang mga tagalabas na buksan ang safe ng aming pamilya? Hindi ko na kayang pigilan, ma, si Papa mismo ang nag-utos sa akin. Kung nag-aalinlangan ka, pwede ka pong sumama. Nanahimik si Marco at pagkatapos ay tumango. Manatili ka dito at bantayan si Papa, babalitaan ka namin ni Maria pagkatapos naming umuwi. Nang gabing iyon, umuwi kami ni Marco sa bahay. Binuksan niya ang safe sa silid ng kanyang mga magulang, ang safe na hindi kailanman ginalaw sa mahabang panahon. Sa loob ay ang mga pamilyar na papeles, ang title ng lupa, ang mga shares sa kumpanya, at ilang maliit na savings account. Ngunit mabilis kong nakita ang isang makapal na sobre na malinaw na nakasulat sa asul na tinta, para kay Maria, ibigay kay Joseph. Kinuha ni Marco ang sobre, nag-aalangan, at pagkatapos ay binuksan niya. Sa loob ng sobre ay isang notaryal na huling testamento na pinirmahan mahigit 2 buwan na ang nakakaraan, malinaw na nakasulat, ako, Min Manila, ay iniiwan ang lahat ng aking personal na ari-arian kabilang ang 6 milyong na savings account, 15% shares sa Yesig Sand Company, at ang lupang nasa Padre Fora Street sa aking anak na si Joseph Manila. Ipinanganak noong 1999, kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Ang pinahintulutan na magbigay ng ari-arian, si Maria, ang aking manugang. Namanhid si Marco. Hindi rin ako makapagsalita. Kung nalaman ito ng biyenan ko, hindi niya ito hahayaang mangyari. Ngunit ito ay ang huling hiling ng isang taong nasa koma sa ospital, ang ama na gustong bumawi sa kanyang anak na inabandona sa buong buhay niya. Mahinang nagtanong si Marco sa akin, gaano katagal mo na itong alam? Ngayon lang. Naisip ko na matagal mo na itong alam. Pareho tayong nagulat. Yumuko siya sa mesa, bumuntong hininga, iniwan ni Papa ang lahat ng kanyang personal na ari-arian. Kaya si Mama at ako ay walang nakuha. Ang bahay at lupa, at ang kumpanya ay magkasama, ngunit ito ang bahagi na gustong ilaan ni Papa kay Joseph bilang isang paraan ng pagtubos sa kanyang kasalanan. Nanahimik si Marco ng matagal, pagkatapos ay tiniklop niya ang huling testamento, inilagay sa lumang sobre, at ibinalik sa safe. Ikinandado niya ang safe, at tumingin sa akin, sa ngayon, huwag mo munang sabihin kay Mama. Ako mismo ang magsasabi kapag tamang oras na. Tumango ako, ngunit ang aking puso ay magulo. Naintindihan ko na mula sa sandaling ito, ang relasyon sa pamilya ng aking asawa ay hindi na magiging mapayapa tulad ng dati. Ang pagdating ni Joseph ay hindi lamang nagdala ng relasyon, kundi nagdala din ng isang lihim na digmaan para sa dangal, pera, at posisyon. At ako, na tila isang tagalabas, ay ang may hawak ng susi na magbubunyag sa lahat ng katotohanan. Ang kwento ay nagsimulang lumabas tulad ng isang bagyo, hindi na ito mapipigilan. Itinago ni Marco ang huling testamento tulad ng kanyang pangako. Pansamantala niyang itinago ang katotohanan, at sinubukan niyang ipagpaliban ang araw na malalantad ang lahat. Ngunit ang pamilyang ito, lalo na ang biyenan ko, ay hindi madaling maloko. Para siyang mayroong ika-6 na pandama, tuwing mayroong kakaiba, ang kanyang mga mata ay tutok sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, habang nasa recovery room pa rin ang biyenan ko, tinawag ako ng biyenan ko sa labas ng koridor, sa tabi ng banyo ng ospital. Walang salita, ibinigay niya sa akin ang isang piraso ng papel, isang kopya ng huling testamento na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Ang kanyang boses ay malumanay, sa tingin mo ba ay bulag ako? Ano yon, personal na ari-arian para sa anak sa labas na yon? Sino siya para galawin ang pera ng pamilyang ito? Nagulat ako. Ma, saan niyo po nakuha yan? Hindi mo kailangan malaman. Tinatanong kita, ikaw ba ang nag-udyok sa kanya na gawin yon? Kumagat ako sa aking labi, sinisikap na manatiling kalmado. Hindi, wala akong alam hanggat ibinigay sa akin ng doktor ang papel na isinulat niya nang magising siya. Si Papa mismo ang gustong matanggap ni Joseph ang ari-arian na inilaan niya. Anak niya siya, Mae. Anak niya. Tumawa siya ng pilit, siya ay bunga ng isang pagtataksil. Anong karapatan ng isang anak sa labas na sumingit dito? Natahimik ako. Ngunit bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, nagsalita ng dahan-dahan, sasabihin ko sa iyo, o itataboy mo siya palabas, o ikaw rin ay alis. Hindi ako mag-aalaga ng ahas.
Nanginginig ako. Sa sandaling iyon, naawa ako kay Joseph at nahiya ako sa aking sarili. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ginawa niya ang unang hakbang. Nang gabing iyon, habang nagpapalit ako ng gamot sa biyenan ko sa ospital, tumawag sa akin si Joseph, ang kanyang boses ay naguguluhan. Ate Maria, may dumating sa aking inuupahang kwarto. Kumatok sila at nagbanta. Tinanong nila kung ako ba ang anak ni Tio Min? Namanhid ako, may ginawa ba sila sayo? Wala, pero sinabi nila na kung hindi ako alis sa pamilya, hindi ako magiging mapayapa. Mayroon din silang litrato ko at ang address ng aking trabaho. Kumuyom ang aking mga ngipin, ang aking puso ay puno ng galit at takot. Hindi na kailangan pang mag-isip, alam ko kung sino ang nasa likod nito. Tanging ang biyenan ko lang ang may motibo at kakayahan na gawin ito. Siya ay laging matamis sa harap ng iba, ngunit sa likod ay malamig, matalim, at malalim kaysa kaninuman. Agad kong tinawagan si Marco. Marco, kailangan mong linawin ito. May inupahan ba si Mama na magbanta kay Joseph? Nanahimik si Marco ng ilang sandali at pagkatapos ay sumagot ng dahan-dahan, hindi ako sigurado, pero kung si Mama nga ang gumawa, kakausapin ko siya. Hindi lang ito basta pakikipag-usap, Marco. Hindi ko hahayaang saktan niya ang bata. Wala siyang kasalanan. Nanahimik si Marco. Alam kong naguguluhan siya sa pagitan ng pagiging anak at pagiging asawa. Kinabukasan ng umaga, nawala si Joseph. Nagpadala siya sa akin ng isang maikling mensahe, Ate Maria, aalis na po ako. Ayoko na po kayong mahirapan dahil sa akin. Papa, kung magigising ka, sabihin mo sa kanya na humihingi ako ng paumanhin. Namanhid ako. Sa pagkakataong ito, tuluyan akong bumagsak. Tumakbo ako sa lahat ng lugar para hanapin si Joseph, tinawagan ang kanyang mga kaibigan, at kahit ang kanyang trabaho, ngunit wala siyang bakas. Bumalik ako sa ospital na may namamagang mga mata, umupo ako ng tahimik sa tabi ng kama ng biyenan ko. Tamang-tama, nagising siya. Walang sinuman ang mag-akala, pagkatapos ng 5 araw na walang malay, nagbukas siya ng mata, at dahan-dahan, mahina siyang nagtaas ng kamay. Maria. Joseph, nasaan siya, anak? Hinawakan ko ang kanyang kamay, humagulgol ako. Pahumihingi ako ng paumanhin. Umalis si Joseph, may nagbanta sa kanya. Natakot siya. Hinigpitan ng biyenan ko ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Sinubukan niyang magsalita, huwag-huwag mong hayaang umalis siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa loob ay may malalim na kawalan ng pag-asa. Si Marco ay nakatayo sa tabi, pinagmamasdan ang lahat, tumingin ako sa kanyang mga mata na tila humihingi ng tulong, nakita mo ba? Ito ang gusto ni Papa, ito ang hiling ng isang taong malapit ng mamatay. Walang sinabi si Marco, tumango lang siya ng mahina. Nang araw na yon, nagpa siya akong gumawa ng isang hindi inaasahang bagay. Umuupa ako ng isang maliit na bahay malapit sa ospital, at dinala ang biyenan ko doon para alagaan siya ng mag-isa. Nag-resign din ako sa trabaho, gumamit ng sarili kong pera, hindi ng pera ng pamilya ng asawa ko, upang mag-upa ng katulong at nurse na magbabantay. Ganap akong tumigil sa pakikipag-ugnayan sa biyenan ko, at kahit hinarang ko ang kanyang numero. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bahay. Nagalit ang biyenan ko, pumunta sa ospital upang bisitahin ang biyenan ko, ngunit hinarang ko siya sa gate. Sumigaw siya, sino ka sa tingin mo? Hindi pa patay ang asawa ko, at hinila mo siya at tinago ng ganyan. Ako ang asawa ni Tito Min, may karapatan ako. Tumayo ako ng tuwid at nagsalita ng matatag, kayo ang legal na asawa niya, tama. Ngunit kayo rin ang umupa ng taong magbabanta sa anak niya, tama ba? Namutla ang kanyang mukha, sumigaw siya ng mas malakas, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kinuha ko ang aking telepono, at pinakita sa kanya ang recording ng isang hindi kilalang tawag na nagbabanta kay Joseph na narecord ko. Ang boses ay hindi direkta sa biyenan ko, ngunit siya mismo ang nag-utos. Tumingin ako sa kanya ng malamig, hindi ako kulang sa ebidensya, ngunit ayaw kong idemanda kayo. Gusto ko lang nalayuan niyo si Joseph at si Papa. Mula ngayon ay dito sila maninirahan at ako ang mag-aalaga sa kanila. Sinumang magsasabi sa kanila, ibabalita ko sa pulis. Nagulat siya at galit na galit ngunit wala siyang magawa. At ako, ang babaeng akala ng lahat ay mahina, ay hindi na atras. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik si Joseph, payat at nangangayayat, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Dumating siya para makita ako at ang kanyang ama sa maliit na bahay.
Lumuhod siya sa harap ng kama ni Tito Min, hinawakan ang kamay ng kanyang ama, "Patawad po, Papa, hindi ko po dapat kayong iniwan. Kahit na kinainisan ako, gusto ko pa rin pong maging malapit sa inyo, kahit kaunti lang." Humagulgol si Tito Min sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang 70 taong gulang na lalaki na umiiyak tulad ng isang bata. At alam kong mula sa sandaling iyon, nagbago na ang lahat. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong labanan, publiko, matindi, at walang kompromiso. Pagkatapos ng 3 linggo na bumalik si Joseph at humingi ng paumanhin sa kanyang ama, tila huminahon na ang lahat. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit lumabas na nagsisimula pa lang ang lahat. Ang biyenan ko, si Tito Min, kahit hindi pa siya makalakad, ay mas maganda na ang kanyang kalagayan. Nagsimula na siyang kumain, nakikinig sa radyo, at minsan ay nakaupo sa wheelchair na nakatingin sa hardin. Minsan sa umaga, nakita ko siyang tahimik na nakaupo sa tabi ni Joseph, ang kanyang nanginginig na kamay ay nakalagay sa kamay ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila gusto niyang bawiin ang lahat ng dekada. Pagkatapos, isang araw, tinawag niya kami ni Marco sa kanyang silid, at sinabi na oras na, kailangang basahin ang huling testamento, at hindi na maaaring itago ang lahat. Medyo nag-aalangan ako, sigurado po ba kayo, Papa? Sa tingin niyo po ba ay magpapalag si Mama? Tumango siya, mas maaga, mas mabuti, para hindi na magtago si Joseph at para makita ng lahat na hindi ako nahihiya. Nanahimik si Marco ng ilang sandali at pagkatapos ay pumayad. Nakita ko ang kanyang mga mata na nagbago, hindi na siya nag-aalinlangan tulad ng dati. Marahil nang makita niya mismo ang biyenan ko na bumagsak, at nakita niya ako na nagbubuhat ng 2 pasanin, nagising na si Marco. Hindi na siya ang mahina na lalaki na sumusunod lang sa kanyang ina tulad ng dati. Personal na inayos ni Marco ang pagbasa ng huling testamento sa tanggapan ng pamilyar na abogado. Naroroon si Papa, Marco, Joseph, ang abogado, at ang biyenan ko. Si Tita Nilda ay dumating na nakasuot ng isang kulay ubeng velvet na barutsaya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, mayabang na tila hawak niya ang lahat. Sa sandaling pumasok siya, nagsalita na siya, sana ay hindi ito isang nakakatawang drama para hatiin ang ari-arian para sa anak sa labas na iyon. Hinawakan ko ang kamay ni Joseph sa ilalim ng mesa, sinisikap na manatiling kalmado. Hindi sumagot ang abogado, dahan-dahan lang siyang nagbukas ng file. Kinuha ang sulat kamay na huling testamento na may lagda at pulang selyo ng ospital. Isang hindi maikakailang ebidensya na isinulat ito ng biyenan ko nang nasa perpektong estado siya. Ang boses ng abogado ay malumanay at malinaw, si Min Manila, ipinanganak noong 1952, ay gumawa ng huling testamento na ito habang nagpapagamot sa ospital ng lungsod na may sariling kagustuhan at hindi pinilit ng sinuman sa labas. Pagkatapos ay nagsimula siyang basahin ang bawat kondisyon. Kondisyon 1, kinikilala ko si Joseph Manila, ipinanganak noong 1959 bilang aking tunay na anak. Agad na tumayo ang biyenan ko at sinabunutan ang mesa, nagsisinungaling ka. Hindi anak ni Papa si Joseph. Hindi ko ito tatanggapin. Ngunit kalmadong sumagot ang abogado, mayroon kaming resulta ng DNA test sa pagitan ni Tito Min at Joseph na 99.9% magkatugma. Kung gusto nyo, maaari kayong humingi ng retest. Namutla ang biyenan ko at natahimik. Alam kong ito ang unang suntok, ngunit hindi pa tapos. Nagpatuloy ang abogado, kondisyon 2, ang buong 3 palapag na bahay sa Padre Fora Street kasama ang 4 milyong na savings account sa bangko. Iniwan ko kay Joseph Manila bilang co-owner kasama si Marco Manila, ang aking panganay na anak. Kondisyon 3, ang aking asawa, si Nilda, ay may karapatan pa ring manirahan sa kasalukuyang bahay hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit wala siyang karapatan na ibenta, isasanla, o magdesisyon sa ari-arian. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Namanhid ang biyenan ko. Umupo siya sa upuan, ang kanyang mukha ay puting-puti. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko siyang nawalan ng kontrol. Nang lumabas kami sa tanggapan ng abogado, akala ko ay magkakaroon ng malaking pag-aaway, ngunit hindi. Tahimik na umalis ang biyenan ko, walang salita. Tanging ng gabi lang siya tumawag kay Marco sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, ngunit nang bumalik si Marco, mabigat ang kanyang mukha. Sinabi niya sa akin, gusto ni Mama na idemanda. Sino ang idemanda? Si Papa? Hindi, ay demanda si Joseph.
Sabi ni Mama ay nakikipagsabuatan si Joseph kay Papa upang makuha ang ari-arian. Natawa ako ngunit isang mapait na tawa. Anong ebidensya? Isinulat ni Papa ang huling testamento sa ospital, may mga doktor at abogado na nakasaksi, may recording, may selyo. Paano niya idemanda? Nanahimik si Marco. Naintindihan ko. Hindi na siya nagtatanggol sa kanyang ina, ngunit anak pa rin siya, hindi niya kayang harapin siya ng tuluyan. Ngunit ako, iba. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang maghiganti ang biyenan ko. Nagtsismis siya sa buong pamilya, nagsasabi ng masasamang bagay tungkol kay Joseph, nagsasabi na gumagamit ako ng mga anting-anting, niloloko ko si Tito Min na magsulat ng bagong huling testamento, at sinasabing ako ay isang tusong tao na gustong makuha ang ari-arian ng pamilya ng aking asawa. Pumunta rin siya sa bahay ng aking mga magulang, at nagsalita ng masasamang bagay tungkol sa akin na ako ay isang walang utang na loob na anak, na sumama sa anak sa labas, at iniwan ang aking asawa at anak. Nagalit ang aking ina at tinawagan ako ng gabing iyon. Tao ka pa ba? Nagtsismis sila sa buong nayon, hindi ako makatingin sa mga tao sa palengke. Natahimik ako, wala akong ginagawang mali. Gusto ko lang natanggapin ni Papa ang kanyang tunay na anak. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangan na maintindihan. Pero alam kong gumagawa ka ng sarili mong problema. Ibinaba ko ang telepono at ang aking puso ay nasasaktan. Kaya pala, sa mata ng maraming tao, ang katotohanan ay hindi mahalaga kaysa sa tsismis. Ngunit pagkatapos, isang mas malaking shock kaysa sa anumang tsismis ang dumating. Isang hapon, umuwi ako sa dating bahay upang kumuha ng ilang gamit para sa biyenan ko, at hindi sinasadyang narinig ko ang tawag sa telepono ng biyenan ko. Tahimik siyang nakikipag-usap sa silid, ang pinto ay bahagyang nakasara. Nagtago ako sa likod ng kurtina at nakinig sa bawat salita. Tama. Kung nalaman ni Ana na pinilit ko si Tito Min na ipalaglag ang bata, hindi siya magpapatawad. Hindi, ang batang iyon ay hindi si Joseph, ito ay ang nauna. Noon, hindi pa ako kasal sa kanya. Nagulat ako. Ang aking ulo ay umalingaw-ngaw. Isang bata na pinilit na ipalaglag bago pa man si Joseph, bago pa man siya ikasal sa biyenan ko. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik akong nag-record. Ang aking instinct ay nagsabi sa akin, ang sikretong ito ay maaaring magbago sa buong laro. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umupo ako sa tabi ng biyenan ko, at sinabi sa kanya ang bawat salita mula sa recording. Namanhid siya, ang kanyang mga mata ay mabigat na tila naglalaman ng libu-libong bato. Pagkatapos ay bumulong siya na parang wala sa sarili, bago ako ikasal, minsan ay nagmahal ako ng isang babae na ang pangalan ay Tita Lina. Nabuntis siya at pagkatapos ay bigla siyang nawala. Hinawakan ko ang kanyang kamay, kung totoo ang batang iyon, baka mayroon pa kayong isa pang anak. Tumingin sa akin ang biyenan ko na parang bagong gising mula sa panaginip, isang malungkot na panaginip. At alam ko na ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng gabi na natuklasan ko ang nakakagulat na tawag sa telepono ng biyenan ko, ang hangin sa bahay ay naging kakaiba. Hindi ako makatulog. Ang aking isip ay umikot sa mga salita niya, pinilit si Tito Min na ipalaglag ang bata. Ang bata bago pa man si Joseph, hindi pa sila kasal noon. Ibig sabihin, may isa pang anak ang biyenan ko, isang kapatid ni Joseph na pinilit niyang umalis ang babae, ipalaglag ang bata, at mawala ng walang bakas. Hindi ko alam kung ano ang pinasukan ko, ngunit ang aking intuisyon ay nagsasabi sa akin, kung hindi ko ito lalabas, hindi ako magiging mapayapa. Kinabukasan, kinausap ko ang biyenan ko. Pinakinggan ko siya sa recording ng bawat salita ng biyenan ko. Tahimik siyang umupo ng matagal, ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa lumang nakaraan. Pa, totoo po ba? Mahina kong tanong. Tumango siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Noon, nang ako ay 26 taong gulang pa lang, ako ay isang construction engineer na bagong lipat mula sa Quezon patungong Maynila. Nakilala ko ang isang babae na ang pangalan ay Tita Lina, isang guro ng English sa isang high school malapit sa kumpanya. Siya ay napakamalumanay at malungkot ang kanyang mga mata. Nagmahalan kami sa loob ng halos 1 taon at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na buntis siya. Tahimik akong umupo habang hinahawakan ang kanyang kamay. Masaya ako noon. Ngunit noon, si Nelda, ang biyenan mo, ay masigasig na hinahabol ako. Siya ay pamangkin ng aming manager. Nang malaman niya na plano kong pakasalan si Tita Lina, nagalit siya,
at nagbanta na mawawalan ng trabaho ang buong engineering department. Pagkatapos, isang araw, bigla na lang nawala si Tita Lina. Ang kanyang boses ay naging malabo. Hinanap ko siya sa lahat ng dako, mula sa kanyang inuupahang kwarto hanggang sa kanyang paaralan. Sinabi sa akin na nag-resign siya sa trabaho at lumipat sa ibang lugar at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nakita ko ang kamay niya na nanginginig, ang kanyang mga mata ay namumula na. Mahina siya, hindi siya nangahas na lumaban. Pinabayaan ko na lang at sa huli ay pinakasalan ko ang biyenan mo. Natahimik ako, isang hindi natapos na pagmamahal, isang buhay na hindi dapat ipinanganak dahil sa kapangyarihan, banta, at pagiging makasarili. Ngunit hindi ako naniniwala na ang isang babae tulad ni Tita Lina ay madaling aalis. Pasatingin ko po ay buhay pa ang batang iyon. Baka hindi siya nagpalaglag at tahimik niyang inalagaan. Tumingin sa akin ang biyenan ko na tila nagulat, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang matandang mata. Sinimulan ko ang paglalakbay upang hanapin si Tita Lina, ang misteryosong babae na dating bahagi ng nakaraan ng biyenan ko. Walang address, walang buong pangalan, alam ko lang na ang pangalan niya ay Tita Lina at nagtuturo siya ng English sa isang high school noong 1981. Humingi ako ng tulong sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa Departamento ng Edukasyon upang hanapin ang mga lumang file at hanapin ang listahan ng mga guro mula noon. Pagkatapos ng isang linggo, mayroon na akong resulta, may isa lamang na guro na ang pangalan ay Tita Lina na nagturo ng English sa San Mateo High School at bigla siyang nag-resign noong Nobyembre ng taong iyon. Ang file ay nagsasaad na ang kanyang orihinal na address ay sa Ilocos. Agad akong sumakay ng bus patungong Ilocos, ang aking puso ay tila nasa apoy. Nang makarating ako sa lumang address, nakilala ko ang isang matandang babae na halos 80 taong gulang na. Kilala niya ang pangalan na Tita Lina at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Si Tita Lina, ang bunsong anak ni Aling Sais Yanekon. Naku po, matagal na siyang lumipat sa Maynila ngunit tumatawag pa rin siya. Nasa Maynila siya ngayon. Umupo ako sa buong hapon para humingi ng numero ng telepono ni Tita Lina. Nang tumawag ako, ang boses sa kabilang linya ay malumanay at kalmado. Nagpakilala ako at sinabi kaagad, "Tita, ako po ang manugang ni Tito Min, ang taong nakilala ninyo sa Maynila noon." Nanahimik ang kabilang linya at pagkatapos ay humagulgol siya. Totoo ba? Naalala pa niya ako. Sinabi ko ang lahat sa kanya, tahimik siyang nakikinig at paminsan-minsan ay humihikbi. Direkta akong nagtanong, "Tita, totoo po ba ang batang iyon noon? Inalagaan niyo po ba?" Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot siya, "Hindi ko iniwan ang bata. Dinala ko siya sa Maynila, ipinanganak ko siya sa isang maliit na maternity hospital. Siya ay isang batang babae. Ngayon, ang anak ko ay 42 taong gulang na at isa siyang propesor sa kolehiyo." Mabilis na tumibok ang aking puso. Isang anak na babae, ang ate ni Joseph, ay nabubuhay ng mapayapa at hindi kailanman nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na ama. Tinanong ko siya kung maaari siyang bumalik sa Maynila para makita si Tito Min. Sa simula ay tumanggi siya, sinabing inilibing na niya ang nakaraan, ngunit nang ipadala ko sa kanya ang litrato ni Tito Min na nakaupo sa kanyang wheelchair na nakatingin sa hardin, ang kanyang mga mata ay tila naghihintay ng isang tao. Pumayag siya. Pagkatapos ng 2 linggo, si Tita Lina at ang kanyang anak na babae, si Ana, ay dumating sa Maynila. Ang pagpupulong ay isang maulang hapon, ngunit sa mainit na silid ng biyenan ko, ang hangin ay kakaiba. Nang pumasok si Tita Lina, parang naging bato si Tito Min nanginginig siya, at pagkatapos ay humagulgol siya tulad ng isang bata. Umiyak din si Tita Lina, habang si Ana ay tahimik na nakatayo at walang sinasabi. Tumingin lang sa 2 matanda na nagyakapan at ang kanyang luha ay bumubuhos ng walang tigil. "Ako po si Ana, ang anak niyo po." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Itinaas ng biyenan ko ang kanyang payat na kamay at mahinang hinawakan ang kanyang pisngi, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa silid. Ang balita na may nawawalang anak na babae si Tito Min sa loob ng 40 taon ay mabilis na kumalat tulad ng apoy. Ang buong pamilya ay nagtipon ngunit ang tunay na shock ay dumating mula sa recording ng biyenan ko na inaamin na pinilit niya si Tita Lina na umalis, magpalaglag, at ang resulta ng DNA test sa pagitan ng biyenan ko at ni Ana. Ako mismo ang nagpatugtog ng recording na yon sa isang malaking pagpupulong ng pamilya. Agad na tumayo ang biyenan ko, namutla ang kanyang mukha. Sumigaw siya, "Ikaw nangahas ka."
Tumayo ako at tumingin sa kanya, hindi ko kailangan ng lakas ng loob, ito ang katotohanan. Hindi ka lang malupit sa iyong asawa, kundi niyuyurakan mo rin ang isang bata na hindi pa isinisilang. At ngayon ay plano mong ulitin iyon kay Joseph. Nanahimik ang buong pamilya, walang sinuman ang nagtanggol sa kanya. Namanhid siya at pagkatapos ay umalis sa silid. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko na nag-iisa ang biyenan ko. Nang gabing iyon, nag-usap si Joseph at Ana, nagtawanan sila, at nagtanungan ng mga maliliit na bagay. Habang ang biyenan ko ay nakaupo sa gitna, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Kahit hindi siya makalakad, alam ko na gumaling na ang kanyang puso. At ako, alam kong ginawa ko ang tama. Kahit na pinagsalitaan ako ng masama, kahit na minsan ay hindi ako naintindihan ng aking ina, kahit na minsan ay gusto kong sumuko, nagpatuloy ako sa katotohanan. At ang katotohanan iyon ay minsan masakit, ngunit ito rin ang tanging paraan upang maging maayos ang lahat. Pagkatapos ng maulan na pagpupulong ng pamilya, tila naging ibang tao ang biyenan ko. Hindi na siya sumisigaw, hindi na siya nagagalit, at hindi na rin niya ako pinapagawa ng mabigat na trabaho. Tuwing umaga ay tahimik siyang gumigising, nagtitimpla ng tsaa, at umuupo sa hardin na nakatingin sa malayo. Nagulat ang buong pamilya sa biglaang pagbabagong iyon. Mayroon pa rin akong sama ng loob dahil sa mga taon na pinahirapan niya ako, hindi ko pa rin siya mapatawad ng tuluyan. Ngunit nang makita ko ang kanyang katawan na lalong nangangayayat, ang kanyang mga mata ay laging may malungkot na ekspresyon, naawa ako. Nasanay na ang buong pamilya sa kanyang katahimikan, tanging ang biyenan ko lang ang paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya, na tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa. Nang umagang iyon ay isang maaliwalas na linggo, gumising ako ng maaga para maghanda ng almusal, plano kong magluto ng sinigang na isda na paborito ng biyenan ko. Ngunit nang dumaan ako sa silid ng biyenan ko, nakita ko na bukas ang pinto. Walang tao sa silid. Ang aking intuwisyon ay nagsabi na mayroong kakaiba. Pumasok ako, walang laman ang silid, wala na ang maliit na maleta sa ilalim ng kama, at walang laman din ang aparador. Tanging sa mesa lang ang isang maingat na nakatiklop na sulat, na may nakasulat na para kay Min at sa mga anak. Tinawagan ko si Joseph, mabilis siyang tumakbo at kasama ko sa pagbabasa ng sulat. Isinulat ko ang mga salitang ito habang ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Sa buong buhay ko, nabuhay ako sa takot at kontrol. Hindi ko pinayagan ang aking sarili na maging mahina, at hindi ko pinayagan ang ibang tao na saktan ako. At dahil dito, naging isang tao ako na nananakit sa iba. Min, alam kong matagal mo na akong hindi mahal. Sinubukan kong panatilihin ka, sinubukan kong kontrolin ka, ngunit habang sinisikap ko, lalo ka lang nawawala. Alam ko ang tungkol sa iyo at kay Tita Lina. Alam ko rin ang tungkol sa bata at ginawa ko ang pinakamalupit na bagay sa aking buhay. Pinilit ko siyang umalis, pinilit kitang manatili sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagbabanta. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit sa kanya. Ginawa ko ito dahil natatakot akong mawala ka. Ang tanging tao na nagparamdam sa akin na ako ay isang babae. Sa mga sumunod na taon, lalo akong naging masama dahil sa walang laman ang aking puso. Naisip ko, kung pahihirapan ko ang lahat, mananatili sila dahil sa responsibilidad. Nagkamali ako. Pinahirapan ko ang aking manugang sa loob ng maraming taon. Minamaliit ko siya dahil lang sa hindi siya ang pinili ko para kay Marco. Ngunit ang batang iyon ay mas mabuti kaysa sa aking naisip. Siya ay matapang, matatag, at taos-pusong nagmamahal sa pamilyang ito. Hindi ako karapat-dapat sa isang manugang na tulad niya. Umalis ako hindi dahil sa nahihiya ako kundi dahil alam kong matanda na ako at pagod na. Gusto kong mabuhay ang natitirang bahagi ng aking buhay sa ibang lugar, tahimik, at hindi maging abala sa sinuman. Min. Humihingi ako ng paumanhin. Tita Lina, kung mabasa mo ang mga salitang ito, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. May karapatan kang magalit sa akin, ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Sa aking mga anak, mabuhay kayo ng matuwid, huwag kayong maging tulad ng inyong ina. Nilda. Natahimik si Joseph. Niyakap ko siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Alam ko, kahit gaano siya kagalit, sa huli ay nanay pa rin niya siya, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, at nag-alaga sa kanya, kahit na may mga pagkakamali. Umiyak ang biyenan ko nang marinig ang sulat. Sinabi niya na hindi siya kailanman sumulat ng isang desenteng salita sa kanya. Marahil sa huli ay pinalaya na niya ang lahat ng kanyang mga tanikala.
Nakita ko sa kanyang mga mata, maliban sa kalungkutan, mayroong kaunting ginhawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong tumatawag sa biyenan ko. Patay ang kanyang telepono. Humingi ako ng tulong sa isang kakilala upang tingnan ang kamera sa bus station, sa train station. Sa huli ay natuklasan na sumakay siya sa bus papuntang Baguio, kung saan mayroon siyang isang matalik na kaibigan noong kabataan. Nagpadala lang ako ng mensahe, kung nasaan man kayo, sapat na po na malaman ko na nasa mabuting kalagayan kayo. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe, okay lang ako, huwag niyo akong hanapin, alagaan niyo lang si Papa at ang pamilya. Ganoon lang. Ngunit alam ko na ang biyenan ko, na dating matigas tulad ng bakal, ay lumambot. Pinili niya na mawala, hindi para tumakas kundi para magsimula muli sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ng isang linggo, nagpasya si Ana, ang ate ni Joseph, na bumalik sa Maynila. Bago siya umalis, binigyan niya ako ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung sino ang dapat mag-ingat nito pero sa tingin ko, ikaw ang pinakamabuti. Binuksan ko. Sa loob ay mga lumang litrato at mga sulat mula sa nakaraan sa pagitan ng biyenan ko at ni Tita Lina. May isang litrato na nagpatigil sa akin. Larawan ng isang batang babae na may buntis na tiyan na nakatayo sa harap ng isang maliit na inuupahang bahay, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit ang kanyang mga labi ay ngumingiti. Siya ang ina ni Ana, si Tita Lina, ang taong nakalimutan. Ingatan mo ito para sa iyong anak at mga apo sa hinaharap, malaman nila na ang pamilya natin ay dumaan sa mga paghihirap, ngunit natuto rin na maging maayos. Tumango ako, ang aking puso ay biglang gumaan. Kaya pala, hindi kailangan na maging magkadugo upang maging pamilya, kailangan lang ng pagmamahal at pagpapatawad. Nang hapong iyon, nang dalhin ko ang tsaa sa hardin para sa biyenan ko, sinabi niya, alam mo, sa loob ng ilang dekada, akala ko ay tama ang pamumuhay ko, ginagawa ko ang aking tungkulin, at ginagampanan ko ang aking papel. Ngunit lumabas na sa pagharap sa nakaraan, doon lang tayo magiging totoo sa ating sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang hangin ay dahan-dahang umihip. Ngayon, ang tanging gusto ni Papa ay makita si Nilda ng minsan upang magpasalamat sa kanya sa paglalakbay na magkasama sila. Bigla kong naintindihan, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot kundi ang pagtanggap sa nakaraan at huwag hayaang kontrolin nito ang hinaharap. At ang biyenan ko, kahit na umalis na siya, naniniwala ako na natututo rin siyang mabuhay muli bilang isang babae na hindi nahawak ng nakaraan. Pagkatapos umalis ng biyenan ko at nag-iwan ng sulat na puno ng pagsisisi, ang aming maliit na pamilya ay tila pumasok sa isang bagong yugto na puno ng pagbabago, ngunit nagbukas din ng maraming bagay na hindi pa nailalantad. Kami ng biyenan ko ay laging magkasama na nakikipag-usap tungkol sa nakaraan, tungkol sa mga araw na akala namin ay nakalimutan na. Ngunit may isang bagay na naguguluhan ako at ang buong pamilya, ang kwento tungkol sa tunay na ama ni Joseph, ang taong akala ng lahat ay si Tito Min, ngunit marahil ay hindi. Isang maulan na hapon, habang naglilinis ako ng silid ng biyenan ko, hindi sinasadyang nakita ko ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakalagay sa ilalim ng lumang aparador. Ang kahon ay hindi nakakandado, at mayroong makapal na alikabok sa labas na tila matagal na itong hindi nagagalaw. Maingat akong nagbukas, sa loob ay mga sulat, ilang lumang litrato, at isang nakadikit na sobre. Ang unang sulat ay isinulat sa magandang sulat kamay, ang tinta ay kumupas na sa paglipas ng panahon. Mahal na Min, alam kong hindi simple ang buhay ko at mas mahirap ang ating relasyon. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Ano man ang mangyari, ako ang magtatago ng sikretong ito kung pumapayag ka. Ang anak na dinadala ko ay hindi sayo. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ang bata at hindi ko hahayaang maapektuhan ka o ang pamilya mo. Magtiwala ka sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang isang bagay na hindi ko at ng buong pamilya alam, ay biglang naging malinaw. Ang tunay na ama ni Joseph ay maaaring hindi si Tito Min. Ibinigay ko ang sulat sa biyenan ko para basahin. Hindi niya rin maitago ang kanyang pagkagulat. Hindi ko alam ang tungkol dito. Tinago ba ni Nilda? O tinago ni Tita Lina? Nagpatuloy ako sa paghahanap ng iba pang sulat. Ang mga salita ay tila mula kay Tita Lina na ipinadala sa isa pang lalaki na ang pangalan ay Mangkay. Ang nilalaman ay nagpapakita ng isang malalim ngunit magulong relasyon sa pagitan ni Tita Lina at ng lalaking ito. Isang sulat ang nagsasaad, mahal na Kay, sinubukan kong itago na ang bata ay hindi kay Min, ngunit alam kong hindi ko ito maaaring itago magpakailanman.
Natatakot akong matuklasan at mawala ang lahat. Ngunit huwag kang mag-alala, alagaan ko ang bata, bibigyan ko siya ng pinakamabuting buhay. Pakiusap, hintayin mo ang araw na magkasama tayong makita ang ating anak. Binuksan ko ang nakadikit na sobre, sa loob ay ang resulta ng DNA test. Ang resulta ay nagpapakita na ang tunay na ama ni Joseph ay hindi si Tito Min kundi ang lalaking ang pangalan ay Kai, ang lalaki sa mga sulat na iyon. Ang balita na ito ay parang bomba na sumabog sa pamilya. Tinawagan ko si Ana upang ipaalam sa kanya. Ana, totoo ito. Hindi anak ni Tito Min si Joseph. Ang tunay na ama niya ay si Mang Kai, ang dating kasintahan ni Tita Lina. Bumuntong hininga si Ana, matagal ko na rin iyang nararamdaman, ngunit hindi ako nangahas na sabihin. Ngayon ay malinaw na ang lahat, kailangan malaman ni Joseph ang katotohanan. Nagdesisyon kaming magkasama na sabihin kay Joseph, ang anak na akala ng lahat ay tunay na anak ni Tito Min na manhid si Joseph nang marinig ang balita. Tumayo siya doon, ang kanyang mga mata ay malalim at hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ng ilang oras na katahimikan, nagsalita siya, kaya pala, ang lahat ng taon na nabuhay ako sa tabi ni Papa ay kasinungalingan. Hindi ako ang tunay niyang anak. Hinawakan ko ang kanyang kamay, sinisikap na aliwin siya, anak ka pa rin ni Tito Min sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay niya sa iyo. Hindi ang dugo ang nagdidikta sa lahat. Tumango si Joseph. Ngunit alam kong magulo pa rin ang kanyang isipan. Magkasama kaming naghanap ng isang kamag-anak ni Mang Kai, ang tanging tao na nakakaalam kung saan siya nakatira. Si Mang Kai ay isang retiradong construction engineer, nakatira sa isang probinsya sa timog na malayo sa Maynila. Nag-aalangan si Joseph, dapat ba niyang makilala siya o hayaan na lang ang lahat? Sinabi ko, ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay dapat harapin. Bawat isa ay may karapatan na malaman ang kanilang pinagmulan. Ang paglalakbay sa timog ay hindi lamang para makilala ang kanyang tunay na ama, kundi para sagutin din ang maraming tanong na hindi pa nasasagot. Nang makilala namin si Mang Kai, isang lalaki na nasa 70 taong gulang na at may puting buhok. Tumingin siya kay Joseph na may pagkamangha at pagkaawa. Anak, sa wakas ay nakilala rin kita. Nagkwento siya na nang malaman niya na buntis si Tita Lina, masaya siya. Ngunit dahil sa mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya, hindi siya maaaring manatili sa Maynila. Nagpadala siya kay Tita Lina ng pera at pinakiusapan siyang alagaan ang kanilang anak. Hindi niya inaasahan na si Nilda at Tito Min ay pinilit si Tita Lina na umalis sa Maynila. Nagkamali ako dahil hindi ko kayo naprotektahan noon. Sinabi rin niya na ipinagmamalaki niya si Joseph. Kahit na mayroong mga bagay na hindi inaasahan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay tunay. Bago kami umalis, ibinigay ni Mang Kai kay Joseph ang isang maliit na kahon. Iyon ay mga litrato, mga papeles na nagpapatunay sa kanilang relasyon bilang ama at anak at isang lumang relo. Niyakap ni Joseph siya at ang kanyang mga luha ay bumuhos. Nang makauwi siya, nag-iisip siya ng buong linggo. Ang buong pamilya ay naghihintay ng paliwanag, isang bagong direksyon. Umupo siya, tumingin sa akin. Napakalaki ng buhay. Akala ko ay naintindihan ko ang lahat, ngunit lumabas na alam ko lang ang isang bahagi. Ngayon ay kailangan kong magsimula muli. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako sa tabi mo na haharapin ang lahat ng pagsubok. Ang hangin sa bahay, kahit na magulo, ay unti-unting naging mapayapa. Ang biyanan ko, kahit na paralisado, ay nanatiling mumingiti. Ang biyanan ko, kahit na umalis na, ay nag-iwan ng mensahe para sa buong pamilya. Mahalin at magpatawad. At naintindihan ko na kahit na may maraming sikreto ang buhay, at maraming sakit, ang pamilya pa rin ang lugar kung saan gagaling ang lahat. Pagkatapos ng ilang buwan na nalilito, dahil sa katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama, tila pumasok si Joseph sa isang paglalakbay sa sarili na puno ng pagsubok. Sinimulan niyang muling tingnan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng komplikadong relasyon na hindi niya kailanman hinaharap ng direkta. Isang hapon ng taglagas, habang kami ni Joseph ay nakaupo sa mesa na umiinom ng tubig, tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Medyo nag-aalangan siya at pagkatapos ay sinagot. Isang boses ng babae ang nagsalita ng mahina, medyo nanginginig, "Hello. Ako si Ate Thu, isang kakilala ng nanay mo. Alam kong hindi ka pa handang marinig ang kwentong ito, pero sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ang tunay mong nanay, si Tita Lina, ay buhay pa." Tila huminto ang tibok ng aking puso.
Nagulat si Joseph, ang kanyang mga mata ay nagliwanag na may pag-asa at takot. Pwede po bang malaman kung sino po kayo, Ate Thu, at alam niyo po ba kung nasaan ang nanay ko? Tanong ni Joseph. Ako ay isang matandang kaklase ni Tita Lina mula sa kolehiyo. Kinailangan niyang umalis sa pamilya at mabuhay ng lihim sa loob ng maraming taon dahil sa ilang personal na dahilan. Ngunit gusto niyang makita ang kanyang anak kapag handa na siya. Pumayag kaming makilala si Ate Thu sa katapusan ng linggo sa isang maliit na coffee shop malapit sa sentro ng lungsod. Si Ate Thu ay dumating na may maliit na katawan at malungkot ang kanyang mga mata. Nagkwento siya sa amin ng mga kwento na hindi kailanman sinabi ni Tita Lina. Pagkatapos umalis ni Tita Lina sa Maynila, tahimik siyang nanirahan sa aming bayan. Walang nakakaalam na may anak siyang lalaki dahil ayaw niyang maapektuhan ang buhay ng kanyang dating pamilya. Laging nag-aalala si Tita Lina kay Joseph, ngunit hindi niya ito maaaring lapitan dahil sa takot na lalong maging komplikado ang lahat. Tumingin ako kay Joseph, nakita ko siyang nasasakal, nagtanong siya, pwede po ba kaming makita ng nanay ko? Matagal ko na po siyang gustong makita. Tumango si Ate Thu. Pumayag siya. Ngunit sana ay maintindihan mo ang sakit at mga pagpipilian ng nanay mo. Nakatanggap kami ng address ng bahay ni Tita Lina sa isang maliit na bayan na halos 100 kilometro ang layo mula sa Maynila. Kinabukasan, kami ni Joseph ay umalis, ang aming mga puso ay puno ng damdamin at pag-aalala. Ang maliit at simpleng bahay ay nasa gitna ng berdeng bukirin. Ang lumang kahoy na gate ay bukas nang dumating kami. Isang babaeng nasa gitnang edad ang lumabas, ang kanyang mga mata ay namumula nang makita niya si Joseph. Anak, sa wakas ay nakita rin kita. Ang boses ni Tita Lina ay naghihinagpis. Tumakbo si Joseph papunta sa yakap ng kanyang ina, ang lahat ng taon ng paghihiwalay ay tila nawala. Ang oras na kasama si Tita Lina ay nakatulong kay Joseph na mas maunawaan ang kanyang ina, isang babae na dumanas ng maraming sakit at tahimik na nagsakripisyo. Nagkwento siya tungkol sa mga taon na nag-aalaga siya ng kanyang anak ng mag-isa, ang mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala kay Joseph kahit na hindi niya ito kasama. Inamin din niya ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya mula sa mga pagsubok ng buhay. Kami ni Joseph ay nakinig at naramdaman namin ng malalim ang sakit sa bawat salita. Kahit na nakilala niya ang kanyang tunay na ina, marami pa ring tanong si Joseph na hindi pa nasasagot, lalo na tungkol sa relasyon sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang biyenan, at ang katotohanan tungkol kay Nilda, ang biyenan ko. Isang araw, tinawagan ako ni Joseph, ang kanyang boses ay naguguluhan, mahal, sabi ni Nanay Tita Lina na si Nanay Nilda ay hindi laging masama tulad ng iniisip ng lahat, mayroon siyang mga sikreto na hindi pa niya sinasabi. Pumayag akong makilala si Tita Lina upang marinig ang lahat ng kanyang kwento. Ibinahagi ni Tita Lina na mahal ni Nilda si Tito Min, ngunit dahil sa mga pressure ng pamilya at mga hindi pagkakaunawaan, naghiwalay sila. Ang sakit sa puso ni Nilda ang dahilan kung bakit siya naging mahigpit at matigas sa lahat. Kami ni Joseph ay nagdesisyon na maghanap ng paraan upang ibalik ang biyenan kong si Nilda. Kahit na umalis na siya sa pamilya, mahalaga pa rin siyang bahagi, at kailangan niyang makatanggap ng pagpapatawad at pag-unawa. Umaasa rin kami na sa pagdating ni Tita Lina at sa paglantad ng katotohanan, ang pamilya ay magkakaroon ng pagkakataon na pagalingin ang mga lumang sugat. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng magulong damdamin. Pagkatapos ng ilang buwan na pagharap sa mga sikreto na hindi pa nailalantad, ngayon, ang pagpupulong kay Nilda, ang biyenan ko, ay mas mahalaga kaysa kailanman. Alam namin na ang pagpupulong na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang magkasama ang pamilya, kundi maaaring maging mas komplikado o maging puno ng damdamin. Nagdesisyon si Joseph na tawagan si Nilda, ang taong halos kalahating taon nang umalis sa bahay at nanirahan ng mag-isa. Sinagot ni Nilda ang telepono, ang kanyang boses ay nananatiling seryoso. Bakit ka tumawag? Okay lang ako, hindi ko kailangan ang sinuman na mag-alala. Lola, gusto po namin ni Nanay Tita Lina na makipagkita po kayo para mag-usap ng maayos. Kailangan po nating magkasama na ayusin ang lahat para maging mapayapa ang pamilya. Nanahimik siya ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi niya, sige, babalik ako, ngunit hindi ibig sabihin na pinatawad ko na ang lahat. Ang pangakong iyon ay nagpaasa sa buong pamilya na babalik siya. Pagkalipas ng isang linggo, dumating si Nilda sa harap ng pinto. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpapakita pa rin ng pagiging matatag at determinado.
Pumasok siya sa bahay, ang kanyang mga mata ay agad na tumingin kay Joseph, ang kanyang nag-iisang anak. Nagkatinginan silang dalawa ng tahimik. Nagsimulang bumuhos ang luha ni Nilda. Joseph, anak ko, malaki ka na at alam kong may karapatan kang malaman ang lahat ng katotohanan. Tumalikod siya at tumingin sa akin, ang kanyang manugang, inalagaan mo ng mabuti ang papa mo, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi maitago ni Nilda ang sakit sa kanyang puso. Nagkwento siya tungkol sa kanyang kabataan noong siya ay isang dalaga pa lang, nakilala niya si Tito Min, ang taong minsan niyang minahal ng malalim. Nagkaroon kami ng masasayang araw, ngunit hindi pinayagan ng buhay na magpatuloy ang lahat ng ganoon. Nagprotesta ang pamilya ko at ang pressure ay bumigat sa akin. Humihikbi si Nilda, pinili kong panatilihin ang aking dangal kahit na kailangan kong saktan ang mga taong mahal ko. Nang marinig namin ang mga salitang ito, kami ni Joseph ay unti-unting naintindihan kung bakit si Nilda ay naging malamig at malayo sa lahat. Si Nilda ay prangka, marami akong nagawang pagkakamali, lalo na kay Tita Lina, ngunit lagi kong iniisip na ginagawa ko ito para protektahan ang pamilya mula sa pagkasira. Sinabi niya na siya mismo ang nagpayo kay Tito Min na iwanan si Tita Lina kaya't bigla siyang umalis. Alam ko ngayon, bawat isa ay maaaring sisihin ako, ngunit noon, iniisip ko lang ang kapakanan ng pamilya. Ang kanyang mga salita ay parang isang mabigat na suntok sa puso ng lahat sa silid. Lahat ay nasasaktan ngunit hindi rin nila maiwasang aminin na ito ang katotohanan. Pagkatapos makipag-usap kay Nilda, hinila ako ni Joseph sa isang sulok ng sala. Mahal, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman para kay Lola Nilda. Tama siya, minsan ay minahal niya si Papa at dumanas din siya ng maraming sakit. Inaliw ko siya, Joseph, ang bawat tao ay may sariling sakit. Ang mahalaga ay alam mo na ang katotohanan at maaari kang pumili ng ibang paraan ng pamumuhay. Tumango siya at unti-unting naging mapayapa ang kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbukas si Nilda sa lahat. Umupo siya at nakipag-usap kay Tita Lina, inayos ang mga hindi pagkakaunawaan, at nangako na hindi niya hahayaang maapektuhan ng nakaraan ang kanilang mga anak. Ang maliit na bahay ay naging mas mainit, ang tawanan ay nagsimulang umalingaw-ngaw, at inalis ang madilim na mga araw. Sinimulan ni Joseph na magbigay ng mas maraming oras sa pag-aalaga kay Papa, at pati na rin kay Nilda. Hindi na siya nag-aalangan na magkwento sa akin tungkol sa kanyang mga alaala sa biyenan niya, tungkol sa mga magagandang alaala kahit na may mga sakit. Nakita ko na nagbabago si Joseph araw-araw, mas naging matatag, at mas marunong magpatawad. Bago matapos ang araw, tumingin sa amin si Nilda, ang kanyang mga mata ay lumuha. Hindi ko alam kung ano ang magiging hinaharap, ngunit umaasa akong laging magiging buo ang ating pamilya, magmahalan, at malampasan ang lahat ng pagsubok. Nagkasundo kaming lahat. Ano man ang mangyari, ang pamilya ang pinakamatatag na pundasyon. Pagkatapos ng maraming buwan ng pag-aaway at pagkakahiwa-hiwalay sa loob, ang aking pamilya ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang muling pagkakaisa sa pagitan ni Joseph at Nilda ay nagbukas ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng pagpapatawad, pagmamahal, at pag-aayos. Ngunit ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Pagkatapos bumalik ni Nilda, nagbago ang hangin sa bahay, wala nang matinding pag-aaway, wala na ring pagsisisihan o pagiging malamig. Nagsimulang magbahagi ang lahat at nag-usap ng mas madalas. Nakita kong si Joseph ay naging mas masaya at mas nabawasan ang stress. Inalagaan niya ng mabuti ang kanyang ama at nagbigay din ng oras upang bisitahin si Nilda. Sinabi niya sa akin, mahal, natuklasan ko na mapalad ako na mayroon pa akong pamilya, kahit na may mga pagkakamali at mga pagkawala, ang lahat ay maaaring ayusin. Tumango ako. Ang biyenan ko ay paralisado pa rin at kailangan ng maingat na pag-aalaga. Ngunit sa pagmamahal at pagkakaisa ng buong pamilya, kami ni Joseph ay naghahanap ng pangmatagalang solusyon. Nagdesisyon kaming mag-upa ng isang profesional na nurse upang tumulong araw-araw upang mabawasan ang aking pasanin. Ako na minsan ay kailangang mag-resign sa trabaho upang alagaan si Papa. Sinimulan din ni Joseph na mag-isip tungkol sa pagpapalawak ng kanyang maliit na negosyo upang magkaroon ng mas maraming kita at makatulong sa pamilya na maging mas matatag. Ang aking ina ay laging ang aking matatag na pundasyon. Mas nagiging malapit na siya sa aming pamilya. Wala na siyang tahimik na naghihintay sa akin tulad ng dati, ngunit lagi siyang nandyan upang tahimik na mag-alala at magbigay ng lakas ng loob.
Sinabi niya, anak, anuman ang mangyari, naniniwala ako na mayroon kang sapat na lakas upang malampasan ito. Ang pamilya ang pinakamahalaga, dapat kayong magmahalan upang magpatuloy. Tinulungan din ako ng aking ina na matuto ng tamang paraan ng pag-aalaga sa biyenan ko, at nagbigay siya ng maraming mahahalagang payo. Nalaman namin ang pinakamahalagang aral, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot kundi ang pagtanggap sa nakaraan, at huwag hayaang kontrolin nito ang hinaharap. Unti-unting nagbago si Nilda. Alam niya na upang maging masaya ang kanyang mga anak, kailangan niyang buksan ang kanyang puso at iwan ang nakaraan. Isang gabi, umupo siya sa tabi ko at sinabi, anak, masyado akong naging matigas, ngunit ngayon ay gusto kong magbago, sana ay tulungan mo akong magsimula muli. Umiti ako at gumaan ang aking puso. Ang buhay ay mayroon pa ring maraming pagsubok, ang biyenan ko ay kailangan pa ring labanan ang kanyang sakit. Paminsan-minsan ay nagiging masungit pa rin si Nilda dahil sa katandaan at sa mga sugat sa kanyang puso. Ngunit ang buong pamilya ay magkasama at nagbabahagi. Ang mga hapunan ng pamilya ay puno ng tawanan, ang mga lumang kwento ay ikinukwento upang magbuklod sa lahat. Kami ni Joseph ay nagsisimula ng magplano para sa hinaharap. Gusto naming bumili ng isang maliit na bahay malapit sa aming mga magulang upang mas madali silang maalagaan. Mayroon din kaming plano na magbukas ng isang maliit na tindahan kung saan maaaring magtrabaho ang buong pamilya upang magkaroon ng mas maraming kita at maging mas malapit sa isa't isa. Sa huli, natuklasan ko na ang pamilya ay hindi perpekto, hindi laging kumpleto, ngunit ito ang tanging lugar kung saan maaari kang maging totoo sa iyong sarili, mahalin at mapatawad. Bawat tao ay may sariling sakit, ngunit kung marunong tayong magbahagi at makiramay, ang pamilya ang pinakamatatag na pundasyon. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa sakit, sakripisyo, o mga pressure sa pamilya ng asawa ko, kundi isa rin itong aral tungkol sa pagiging matyaga, pagmamahal, at ang lakas ng isang babae sa gitna ng bagyo. Gaano man kahirap ang sitwasyon, hanggat mayroon kang mainit na puso at marunong magmahal ng tama, malalampasan mo ang lahat. Kung dumaan ka rin sa parehong sitwasyon, pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang iyong damdamin at magbigay ng lakas ng loob sa mas maraming tao. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo mapalampas ang mga tunay at nakaka-inspirasyong kwento tungkol sa buhay, pamilya, at mga malalim na aral. Maraming salamat sa inyong panonood.